Salamat. Salamat. May barya po ba kayo? Salamat. Ang mabuting gawa ay nagdudulot ng mabuting kapalaran. Hoy, mga pare, tingnan ninyo. Parang pamilyar siya, di ba? Sa pagkakaalala ko, ang pangalan niya ay, ano nga ulit, tama, Aurora Lynn. Di ba yan ang unang pag-ibig ni Julian? Paano siya napunta sa pagiging pulubi? Oo, Julian, ang unang pag-ibig mo, anong nangyari sa kanya? Ano ba ang iniisip mo noon? Na ang napili mo ay isang babaeng ganyan? Tigilan ninyo yan. Matagal na kaming naghiwalay. Pulubi man siya o hindi, wala na yun sa akin. Umalis na tayo dito, bago tayo makilala ng iba, at hingan tayo niya ng pera. Ang sakit sa ulo talaga. Hoy, sandali, mga pare. Oh, pabayaan ninyo akong kumuha ng video. Wala kang pakialam, di ba, Julian? Bakit ako magagalit? Sige, gawin mo. Sige. Sige, tara na. Susmar Joseph. Ay, wow. Anong nangyayari? Halika na, tara na. Tagapangulo, malapit nang matapos ang oras. Dapat na tayong bumalik. Anong araw na? Ginang Lin, ang isang buwang plano na itinakda natin. Ngayon, ang pinakahuling araw na. Sa nakaraang buwan, ilang tao ang naghulog ng pera sa mangkok. Eksaktong 100 katao. Kunin mo ang kanilang mga pagkakakilanlan, ngayon din. Gawin ang draft ng plano ng suporta sa 100 tao. Maglaan ng hindi bababa sa 10 milyong piso na pondo. At tulungan silang magbago ang kanilang buhay. Opo. Pero, Ginang Lin, pwede ko bang itanong? Bakit mo sila tinutulungan? Ibig kong sabihin, bakit? Noong nasa amponan pa ako, kung hindi ako inampon ng aking tatay, at sinuportahan ako, wala ako dito ngayon. Gusto kong ibalik ang kabutihan, kaya ang mabubuting tao, makukuha ang nararapat sa kanila. Naiintindihan ko. Kaya, Ginang Lin, dapat ba tayong bumalik na sa kumpanya para mag-host ng summit ng kayamanan? Umuwi ka muna, susunod ako agad sa iyo. CJ, na. Aurora, anong ginagawa mo dito? Aiden, ikaw, bakit ka nandito? Hindi mo ba sinabi, pupunta ka sa dalampasigan para sa negosyo, at hindi ka babalik sa loob ng ilang araw? Maaga kang bumalik, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako. May ilang problema ako sa aking negosyo. Natakot ako na mag-aalala ka, kaya iningatan ko ito sa sarili ko. Aurora, kung nabigo ang iyong negosyo, maaari kang magsimula ulit, pero ang pag-uwi ng maaga, at hindi pagsasabi sa akin. Iniisip mo ba talaga akong iyong nobyo? Natakot akong iiwan mo ako. Kaya wala akong sinabi. Aurora, hindi kita kasama dahil sa pera mo, hindi iyon ang punto nito, ang mahal ko. Ikaw, Aurora, bukod pa riyan, ang kumita para suportahan ang pamilya. Ang dapat gawin ng isang lalaki, ang dapat gawin. Mula ngayon, ang mga bagay na tulad nito, ipaubaya mo na sa akin. Anong nangyayari dito? Ang gwapo niya. Anong ginagawa niya kasama ang isang pulubi? Natulad niya. Eksakto. Sa tingin mo, ang pulubing babaeng ito, may espesyal na kasanayan. Alam mo ang ibig kong sabihin. Gaano man kagaling, pulubi pa rin siya. Ang pogi. Sayang naman. Anong tinitingnan nyo? Hindi pa ba kayo nakakita ng magandang babae? At bukod pa riyan, siya ang aking nobya. Kami ay nakikipag-engage. Hoy, gwapo. Mayroon kang natatanging panlasa. Sa lahat ng babae dyan, ang pinili mo ay isang pulubi. Eksakto. Anong klaseng panlasa iyan? Hoy, maganda. Bakit hindi mo ako isaalang-alang? Maganda ako. Bata ako at mayaman. Paano ako hindi mas maganda kaysa sa pulubing ito? Ang bababaw ninyong lahat. Mahal ko siya. May problema ba kayo dyan? Nakikita mo ba yan? Diyan ang tunay kong nobya. Ang karapat-dapat kong nobya. Umalis ka dyan. Lahat, umalis kayo.
Aiden, ang bait-bait mo sa akin. Talagang hindi mo ako pinabayaan. Sa kasal natin sa 1 linggo. Ipapakita ko kung sino talaga ako. Gagawin kitang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Humawak kang mabuti, Terra na. Aurora, bakit hindi ka muna maligo? Aiden, baka dapat laktawan na lang natin. Wala akong malinis na maisuot. Isusuot ko lang ulit ang mga maruming damit na ito. Ayos lang. Maligo ka lang. Bibilhan kita ng mga bago. Ano, bibilhan mo ako ng damit? Oo, huwag kang mag-alala tungkol doon. Sige na, hintayin mong makabalik ako. Oh, ikaw na hanggal na lalaki. Kahit na ganito ako, ang bait-bait mo pa rin sa akin. Kapag nalaman mo na kung sino talaga ako, mabubuwalan ka sa upuan. Hello. Kalihim Chen. Ang LaFerrari na gusto ko dati, bilhin mo. At saka, ang tore ng Ilog Bayan na ipinatayo ko, palitan ng legal na pagmamayari sa aking nobyo, Aiden Zhao. Aiden. Noon, ang kapatid mong si Julian, ay iniwan ako dahil ulila ako. Sabi wala akong pamilyang magtatanggol sa kanya, gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Hindi niya inakala na makikilala kita. At tiyak na hindi niya inakala na aabot ako sa ganito. Sa seremonya ng kasal, gagawin kitang pinakamasayang nobyo sa buong mundo. Hoy, Aurora, halika rito. Sige. Ano yun, Aiden? Tingnan mo ang mga bagong damit na binili ko para sa'yo. Huwag mo akong pagtawanan sa simpleng taste ko. Ang tagal kong nagpili nito. Tingnan mo kung magkasya. Grabe. Designer ito, napakamahal nito. Ang lahat ng ito ay tiyak na napakalaki ng nagastos mo. Aurora, malapit ka ng pakasalan ko at maging nobye ko. Pagdating ng araw na iyon, ikaw ang magiging bituin ng palabas. Dapat kang magpakita ng pinakamaganda. Oo nga pala. At ito, kunin mo muna ito. Pera. Aiden, bakit mo ako binibigyan ng perang ito? Ang perang ito, ilang taon ko itong tinipon mula sa trabaho. Nanghiram din ako sa mga kaibigan. 20,000 piso ang kabuuan. Dapat itong makatulong sa iyo pansamantala. Ang perang ito. Hindi ko talaga ito matatanggap. Aurora, tanggapin mo. Malapit na tayong ikasal. Asawa na kita. Nararapat lang na bigyan kita ng regalo sa kasunduan. Ang 20,000 pisong ito, huwag mo lang isiping napakaliit nito. Paano ko may isip iyon? Labis akong naantig. Ito lang. Pinaghirapan mo ng husto ito. Hindi ko lang talaga ito kayang tanggapin. Aurora, ang akin ay iyo. Malapit na tayong maging pamilya. Ang pera ko ay pera mo. Bukod pa riyan, nahihirapan ka. Kung hindi kita tutulungan, sino ang tutulong? Alam ko, pero Aurora, alam kong matatag ang loob mo. Pero, may mga pagsubok sa buhay. Sabay nating harapin ito. Malalampasan natin ito. Tingnan mo. ito. Ito ang pangako nating magmamahalan habang buhay. Aurora. Ikaw ang taong pinakamahal ko sa mundo. Ang perang ito, hawakan mo muna. Naniniwala ako sa'yo. Malapit ka nang makaraos dito. Sige, pagdating ng araw na iyon, gagawin kitang pinakamasayang tao sa buong mundo. Hoy, Aurora. May isang bagay. Kailangan kong aipangako mo sa akin ng isang bagay. Sige, sabihin mo. Medyo mayabang ang tatay ko pagdating ng kasal. Kailangan mong dalhin ang perang ito. Sabihin mo lang na ito ang iyong bigay kaya. Maraming kamag-anak ang dadalo. Kapag nakita ni tatay ang bigay kayang ito, magiging masaya siya at hindi kanya pahihirapan. Walang problema. Aurora, huwag kang mag-alala. Kapag ikinasal na tayo, iyo pa rin ang pera. Aiden. Napakabuti mo sa akin.
Hello, anong balita? Tagapangulo, nagpapatuloy na ang sumit ng kayamanan. Nandito na ang mga tycoon mula sa iba't ibang industriya. Naghihintay sa inyo. Nakuha ko, papunta na ako. Aiden, may nangyari. Kailangan kong bumalik. Mahal, ano man yan, huwag kang mag-alala. Magkakasama tayong haharapin yan. Dumating na ang tagapangulo Lin. Tinatanggap namin. Ang Diyosa ng Kayamanan. Maupo na kayong lahat. Sa isang kisap mata, 3 taon na naman ang lumipas. Muling dumating na ang taunang summit ng kayamanan natin. Alam kong mahalaga ang oras ninyo. Kaya, diretsahan na tayo. Ito ang listahang inaprobahan ko para sa 100% support program. Inaasahan ko na bawat isa sa inyo ay makakapagbigay sa loob ng 1 buwan ng hindi bababasa 10 milyong piso na suportang pampondo upang matulungan sila na baguhin ang kanilang kapalaran. Upang tulungan sila na baguhin ang kanilang kapalaran. Huwag kang mag-alala, Diyosa ng Kayamanan. Noong mga panahong iyon, kung hindi ako iniligtas ng iyong ama, malamang wala na ako. Sa mundong ito ngayon, pagkatapos noon, tinulungan pa niya kami sa aming mga karera, kaya kami nakarating sa kung nasaan kami ngayon. Sa totoo lang, sino ba sa amin dito ang hindi tumanggap ng pabor mula sa pamilya Lin? Kung wala ang pamilya Lin, wala rin kaming lahat ngayon. Tama ka talaga dyan. Diyosa ng Kayamanan, ang iyong napakalaking suporta sa industriya ng karbon ng ating lungsod ay hindi lamang epektibong nagbago sa krisis ng maraming kumpanya. Naisulong din ito ang Ilugbayan sa pagbabago at pag-upgrade ng industriya ng karbon. Ngayon, matagumpay na itong naitatagbilang isang pamantayan at huwaran ng mataas na kalidad na pag-unlad para sa pambansang industriya ng karbon. Oo, Diyosa ng Kayamanan. Basta't ikaw ang mag-utos, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang isagawa ang iyong mga tagubilin. Gagawin ang lahat upang isagawa ang iyong mga tagubilin. Siya nga pala, Diyosa ng Kayamanan. Noong pumanaw ang matandang Ginoolin, ipinagkatiwala ka niya sa aming pangangalaga. Bago siya pumanaw, ang pinakamalaking alalahanin niya ay ang iyong panghabang buhay na kaligayahan. Ang problema lang, Connor, Huwag kang maiyang magsalita, narinig namin na. malapit na ang iyong kasal, at kami namang mga veterano ay gustong sumalo. Oo. Diyosa ng Kayamanan, upang masaksihan ang iyong kasal sa aming sariling mga mata, para kapag kami pumanaw na, makapag-ulat kami sa matandang Ginoolin. Eksakto, 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 eksakto. Hindi naman sa ayaw ko kayong lahat na dumalo sa aking kasal. Ito lang kasi. Ang aking nobyo ay isang mahirap na batang probinsyano. Hindi pa siya gaanong nakakakita ng mundo. At kayong lahat ay mga hari na namamayani sa inyong mga industriya. Ang hari ng sasakyan, ang hari ng real estate, ang hari ng salamin, ang hari ng karbon. Kung sino man sa inyo ang dumating, magiging sanhi ito ng pagdagsa ng media sa Ilugbayan, at maging sa buong Beridia, sa lugar na iyon. Seryosong makakaabala ito sa aking kasal, at bukod doon, ilalantad nito ang aking pagkakakilanlan. Well, huwag kang mag-alala tungkol doon. Kung kaming mga veterano ay hindi pa rin makakayanan ng ganitong bagay, di wala kaming kwenta, di ba? Maaasahan mo ito ng 100% hanggat makakadalo kami sa iyong kasal ng personal. Kami ay magiging panatag. Oo, Diyosa ng Kayamanan. Ang sinabi ni Connor ay tama. Pakiusap, pumayag ka lang sa aming kahilingan. Well, Huwag mo kaming tanggihan. Para sa isang malaking okasyon tulad ng kasal, paano magkakaroon ng walang mga nakatatanda kahit na kami lang ay tumayo doon ng tahimik para suportahan ka, ay mabuti na. sige. Dahil napakatatag ng inyong pagpupumilit, hindi ko na kayang tanggihan. Gayunpaman, mayroon akong isang kondisyon. Pakiusap, magpatuloy ka. Kayo ang aking pinakamapagkakatiwalaang mga tao. Ayaw ko pang ilantad na ako ang pinuno ng ang pamilya Lin. Talagang. Diyosa ng Kayamanan.
Kung ayaw mong ilantad ang iyong pagkakakilanlan, edi pagdating ng oras, saan niya dapat kunin ka? Hindi niya kailangang kunin ako. Ako ang kukuha sa kanya. Yan ang ating babae, Ginang Lin, ang unang babae, na kukuha sa kanyang nobyo. Diyosa ng kayamanan, ang tapang naman yan. Magpatuloy ayon sa plano, maghanda para sa kasal. Oo. Aiden. Aba, tignan mo ang ating Aiden. Ang gwapo, parang kailan lang. Oras na para magpakasal ka na. Tatay, maaga pa, bakit hindi ka muna magpahinga? Masaya lang talaga ako. Anak ko, ang gwapo mo. Namana mo sa akin. Pero kahit na, yung babae, hindi humihingi ng anumang tradisyonal na regalo o anumang mga regalo sa kasunduan at pakakasalan kanya ng ganoon na lang. Mula ngayon, kailangan mong mabuti ang trato mo sa kanya. Tatay, huwag kang mag-alala, lahat yan, naiintindihan ko. Tatay, nakauwi na ako. Kumusta, Ginoo Jao? Nakauwi ka na, maupo ka. Hayop ka. Nakauwi ka rin. Tumawag ako at hindi ka sumagot. Tatay, umuwi ako para sa kasal. Nagmamadali ako. Hindi ko nakita ang telepono ko. Julian. Aiden, maligayang pagbati sa iyong kasal. Sinabi sa akin ni tatay na ikakasal ka na. Umuwi ako nang nagmamadali. Wala akong oras para maghanda ng regalo. Paano kung ganito? Bigyan na lang kita ng malaking regalo ng pera. Salamat, Julian. Siya nga pala, tatay, yung taong pakakasalan ng ating Aiden. Sino ba siya? Hindi mo kailanman nabanggit siya. Itong hipag na ito, hindi ko pa nga nakikita. Sa totoo lang, kilala mo siya. Kilala ko siya? Gusto kong malaman kung alin talagang babaeng kilala ko ang nakaakit sa ating Aiden ng ganito. Si, iyong kaklase sa high school, Aurora Lin. Ano? Siya? Ito ang iyong kaklase sa high school, si Aurora. Ano? Siya nga? Julian, ano ang problema? Alam mo ba kung ano na ang nangyari sa kanya at pakakasalan mo pa rin siya? Oh, pakiusap, kaklase lang naman. Ano ang masama doon? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang babaeng iyon, napakahirap ng buhay niya. Simula noong bata pa siya, nawalan siya ng magulang. Pagkatapos, inampon siya. Narinig ko, yung taong umampon sa kanya, ay namatay agad pagkatapos. Kaya nag-iisa na lang siya. Nagtagumpay siya sa dalampasigan. Narinig ko, na ngayon, ay maayos na ang kalagayan niya. Kung malalaman ni tatay tungkol sa pagkabigo sa negosyo ni Aurora, titigil talaga siya sa kasal na ito. Tatay, tama ka. Siya, ex-girlfriend ko siya. Ano? Ex-girlfriend, ano naman? Basta't hindi naman problema. Sa kanilang dalawa, Julian, huwag kang magulo. Tatay, hindi iyon ang punto. Hayaan mong sabihin ko ang totoo. Si Aurora na ito, sa ngayon, pulubi siya ngayon. Sa ngayon, nasa kalye siya, nanghihingi. Pulubi. Ano ito, Julian? Julian. Oo, pulubi na siya ngayon. Noong isang araw lang, nakita ko siya sa kalye, nanghihingi ng pera. Nanghihingi. Akala ko nasa dalampasigan siya. Nagnegosyo. Paano siya napunta sa pagiging pulubi? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Hindi ka naniniwala? Tanungin mo si Wang Hui. Tanungin mo si Chloe. Nakita nila pareho. Tama yan. May video akong patunay. Oo, Ginoo Jao. Nakita namin ang aming sariling mga mata. Ang babaeng ito, para sa isang pirasong pagkain. Nasa kalye siya, nagmamakaawa sa mga estranghero. Walang kahihiyan. Bukod pa riyan, ang isang pulubing ganito, nagutom at ginaw araw-araw. Paano kung pagkatapos, magpakasal sila, at hindi siya magkaanak? Ano ngayon? Di ang lahi ni Aiden, ay matatapos sa kanya. Ito. Diyos ko, tingnan mo, nagmamakaawa pa siya sa isang lalaki. Sino ang nakakaalam kung ano pang maruruming gawain ang kanyang ginagawa? Oh, Sis Mariosep. Salamat at si Aiden ay hindi pa siya napapakasalan. Kung sakaling napakasalan niya siya, ay, ang kapatid mo at ako ay magiging katatawanan ng buong nayon. Eksakto, dahil ang kasal ay hindi pa nangyayari. Kanselahin mo na ngayon. Sabihin mo sa kanila na ang kasal na ito ay tapos na. Aiden, anak, ako ay kukunin ko na ang kasunduan na yon. Hindi, ang kasal na ito ay hindi makakansela. Ano, ikaw, gusto mong magpakasal sa isang pulubi? Tatay, si Aurora ay hindi pulubi. Nagkaroon lang siya ng isang bigong pamumuhunan at bumagsak.
Mabuti siya sa akin. At mahal ko siya. Pakakasalan ko siya, ano man ang mangyari. Aiden, nasisiraan ka ba ng ulo? Dadalhin mo talaga sa bahay ang isang pulubi? Oo, gagawin ko. Aiden, wala ka ba sa katinoan? Gusto mo talagang pakasalan? Isang pulubi at dalhin siya rito sa bahay? Gusto mo bang, kami ni tatay, ay pag-usapan ng bayan, habang buhay? Hindi mo ba alam? Ang lahat sa amin na yon ay walang ibang gusto kundi ang magsismis at mag-usap sa likod ng mga tao. Ito, gusto mo bang ang aming pamilyang Zhao ay mahiya ng husto para magpakita sa nayon? Talagang hindi. Ang kasal na ito, ako ay talagang, hindi ito ikakansela. Aiden, paano ka naging ganoon kahangal? Eksakto, Aiden. Ikaw ay, ang pinakagwapong binata, sa lahat ng kalapit na nayon. Maraming karapat-dapat na babae ang naghihintay sa'yo. Naghihintay lang na mapili. Julian, naaalala ko, na nabanggit mo dati, na mayroong, mayamang babae, mula sa pamilya Ye, na nanliligaw, kay Aiden. Sa tingin ko, siguro, Tama. Ang pakikipag-asawa sa isang mayamang babae ay mas mainam ng husto kaysa sa isang pulubi. Kung magtatagumpay ito, huwag mong kalimutan ang iyong kaibigan dito. Kung matutulungan ko, si Binibini Ye at si Aiden na magpakasal, ang aming pamilya ay aakyat sa hagdan ng lipunan. Malaki ang utang na loob sa akin ni Aiden. Malaki talaga. Nakuha mo, pare. Pagdating ng panahon, sisiguraduhin kong ikaw ang mabibigyan ng lahat ng kredito. Tatay. Mula pa noong, si Binibini Ye, si Isabel Ye, ay nakilala ang aming Aiden. Noon minsan, hindi na niya nagawa na mapalabas siya sa kanyang isip. Nagpahanap pa siya ng tao sa akin, para magtanong tungkol sa kalagayan ni Aiden. Sigurado ako, na siya ay, may gusto sa aming Aiden. Seryoso. Isabelle, ang anak na babae, ng mayamang, hari ng Carbon, Isabelle. Oo. Iyon nga, ang kilalang, makapangyarihan at mayamang pamilya. Napakagaling, kung gayon, dapat natin, kanselahin agad ang kasal na iyon, agad-agad. Aiden, naririnig mo ba ako? Pumunta ka at kanselahin ang kasunduan sa kasal. Sa pamilya Lin, pumunta ka at pakasalan si Isabelle. Aiden, nakikinig ka ba sa akin? Kanselahin mo ang kasunduan mo sa kasal kay Aurora ngayon din, at magpakasal ka kay Isabel. Hindi pwede. Si Aurora ang pakakasalan ko. Hangal na anak, nawawala ba ang isip mo? O baka naman sinipa ka sa ulo ng asno? Hindi ko basta-basta makakansela ang kasunduan. Sa huling sandali tulad nito. Hoy, ikaw, akala mo kaya mo nang lumipad mag-isa? Hindi ka na makikinig sa iyong sariling tatay. Sinasabi ko sa iyo ngayon, papatayin kita. Tatay. Huwag mong masyadong pag-initan si Aiden. Halika rito. Pag-usapan natin. Sinabi sa akin kanina ni Isabel, na gusto niya si Aiden. Sinabi ko sa kanya na, ikakasal na si Aiden. Nasaktan siya ng husto, umiiyak ng todo. Sinabi pa niya, kung hindi siya makakapag-asawa kay Aiden sa buhay na ito, hindi na siya mag-aasawa ng sinuman. Narito ang iniisip ko. Kung mapapapayag natin, si Aurora na kanselahin ang kasal ngayong araw, ang Binibini Ye, ay agad-agad na darating dito, at pakakasalan si Aiden. Ganoon ba? Pero hindi ba ito? Lahat ay medyo minadali kahit na pumayag ang Binibini Ye. Papayag kaya ang pamilya Ye? Tatay, isipin mo lang. Ang pamilya Ye sa Ilog Bayan ay mga bigating tao, at si Isabel ang kanyang nag-iisang anak. Kung ipipilit niya, si Ginoo Ye, hindi siya makakapag-hindi sa kanya. CJ. Aiden, makinig ka sa iyong tatay. Tutulungan kita na kanselahin ang kasunduang ito. Ipapakausap ko kay Julian na makipag-ugnayan sa pamilya Ye. Ngayong araw, pakakasalan mo ang Binibini Ye. Nagbibiro ka ba? Ako ang ikakasal. Paano mo basta-basta ikakansela yun? Tama na. Isang gwapong lalaki tulad mo. Gusto mo bang makasama talaga yung pulubing yon? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka ba natatakot na tayo'y pagtatawanan ng buong nayon? Gapusin niyo siya. Hanggang hindi dumarating si Binibini Ye, mananatili siyang nakagapos. Hoy, sandali. Aiden, nakausap ko si tatay. Tutuloy pa rin ang kasalan natin. Talaga, Julian, sumasang-ayon ka. Sumasang-ayon kami. Salamat, Julian. Salamat, tatay. Huwag kang mag-alala. Magtutulungan kami ni Aurora, yayaman, at babayaran ka namin. Magkapatid sa dugo tayo. Hindi na kailangan yon. Ikaw, manatili ka na lang sa bahay. Malapit nang dumating ang nobya. Na pala, kailangan kong tumawag. Patay na ang cellphone ko. Pahiramin mo ako ng sayo. Heto, Ayos. Aiden, huwag mo akong sisihin. Para ito sa pamilya natin. Ginang Lin, malapit ka ng ikasal. Kung malaman man ito ni matandang Ginoo Lin sa kabilang buhay, mapapanatag ang kanyang kaluluwa. Gaano pa katagal? Ginang Lin, mga 15 minuto pa.
Hello, Aiden. Kamusta na dyan sa inyo? Malapit na akong dumating. Aurora Lynn, ikaw na maruming pulubi, lumayo ka sa anak ko, makinig ka, ang kasal mayong araw, ay ikinansela, yan din ang gusto ni Aiden. Ikaw, mag-ingat ka sa mga hakbang mo. Ano ang sinabi mo? Ihinto mo ang sasakyan. Hello, sino ito? Ang sinabi mo, ano ang ibig mong sabihin? Ito ang tatay ni Aiden, si Gino Zhao. Ang kasal mayon, ay kanselado na, sabi niya, may dangal siya. At ayaw magpakasal sa isang maruming pulubi, kailangan mong bumalik kung saan ka nang galing. Hello, ano ang nangyayari? Ginang Lin, kinakansela ba ng ang pamilya Zhao ang kasal? Para mapang-asawa mo siya, dapat nakangiti ang kanyang mga ninuno sa langit. Ang lakas ng loob nilang kanselahin ito. Hindi ako makapaniwala, hindi ito ang gusto ni Aiden. May dapat na, dahilan para dito. Ano ang gagawin natin ngayon? Magpatuloy sa pagmamaneho. Pupunta ako sa nayon ng Zhao para malaman ang totoong nangyayari. Opo, maam. Ang lakas ng loob mo, maruming pulubi, at akala mo makakapag-asawa ka ng anak ko. Nakakadiri. Tatay, naayos na ba ang lahat? Tumawag na ako, at inayos ko ang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi na nila tayo maaabot. Hindi pa sapat yan. Kung ang Aurora na yon ay walang hiya at magpapakita, ang buong plano natin ay mabubunyag. Kaya ano ang gagawin natin? Maglagay ng mga tao sa pasukan ng nayon. Kung sila ay talagang maglakas loob na pumunta, palalayasin lang natin. Sila, hindi natin dapat talaga. Hayaang makapasok sila sa nayon. Tama, kukuha ako ng mga tao ngayon din. Mga kababayan, lumapit kayo sandali, pumunta kayo rito. Mga kababayan, makinig kayo. Sa ngayon, may isang pulubing babae na gustong magpakasal sa anak ko. Nasa pasukan ng nayon ngayon. Hinihiling ko sa inyong lahat na palayasin siya. Para sa akin, kapag ang anak ko ay nakapag-asawa sa anak na babae ng hari ng karbon, gagantimpalaan ko kayong lahat ng malaki. Ayos ba? Isang mabahong pulubi. Akala mo makakapag-asawa kay Aiden. Parang palakang. Nangangarap maging gansa. Ginoo Zhao, huwag kang mag-alala. Tiyak na, pipigilan namin sila. Hindi sila makakapasok sa nayon. Huwag kang mag-alala, talagang hindi namin. Hahayaang makapasok sila. Tara na, tara na. Aurora. Sa wakas, makakapag-asawa na rin ako sa'yo. Kumusta? Binibini ye. Hello, sino ito? Ito si Aiden Zhao, na kuya, si Julian. Sinabi mo noon na gusto mong pakasalan ng kapatid ko tungkol kay Aiden. Totoo pa ba yon? Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na may paraan ka? Well, ang kapatid ko at yung babae ay pinutol na ang kanilang kasunduan. Kaya, kung gusto mo pa rin pakasalan ng kapatid kong si Aiden, ngayon ay pwede ka nang pumunta sa bahay namin at kayong dalawa ay magpakasal ka agad. Magaling, basta tayo ay makapagpakasal. Bibigyan kita ng mina ng karbon. Mina ng karbon? Salamat, Binibini ye. Kami ni Aiden ay nasa bahay, naghihintay sa'yo. Tatay, si Binibini ye ay darating na. Talaga? Oo, Napakagaling. Bumalik ka. Babalik ako sa bahay ng mga ye. Para magpalit. Magpapakasal na ako. opo. Ginang Lin, kapag nalampasan na natin ang daang ito sa bundok, makakarating na tayo sa nayon ng Zhao. Mabuti. Pagdating natin doon, tandaan ninyong lahat na manatiling simple at maging magalang sa mga taga-nayon. CJ, Huwag ninyong papasukin sa nayon. Palayasin. Sila. Labas. Lumabas kayo. Lumabas kayo. ano ang nangyayari? Maruming pulubi. Lumayas ka sa aming nayon ng Zhao. Lumabas ka. Mga kababayan, anong nangyayari? Isang mabahong pulubi. Gustong pakasalan ng aming batang Aiden. Umalis ka dito. Tama, ang palakanan ng angarap maging season. Saan ka galing? Umalis ka dito. Ang aming Aiden. Pero magpapakasal siya sa mayamang babae. Hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Nakakatawa, nakapirmi na ang kasunduan. Paano mo lang masasabing ayaw mong magpakasal? Ayaw lang niyang pakasalan siya. Anong klaseng dahilan yan? Eksakto. Sobra na ito. Anyway, hindi pa naman kayo kasal. Kaya dapat, bumalik ka na lang. Eksakto. Mga kababayan, gusto kong malaman ang dahilan. Bakit ninyo ako pinipigilan na pakasalan si Aiden? Kahit na si Aiden, ayaw akong pakasalan. Gusto ko pa rin marinig ito ng direkta mula sa kanya. Ang isip mo, Wala ka ba sa katinoan? Si Aidan, ayaw kang makita. Kung hindi, bakit pa kami? Nandito para hadlangan ka? Eksakto. kung alam mo ang mabuti para sa'yo, umalis ka dito.
Ngayon, kailangan kong pumunta sa nayon ng Jiao para makuha ang malinaw na sagot. Pakiusap, mga kababayan. Paunahan ninyo ako. Sinusubukan mo bang pumasok ng sapilitan, mga kababayan? Lahat, hulihin siya. Huwag ninyong payaunin ang pulubing ito sa nayon. Lumabas, labas, labas. Palayasin ang pulubing iyan sa ating nayon. Tumigil kayong lahat. Ginang Lin, tumawag ako ng mga lalaki mula sa lungsod. Gagapasin ko sila. Huwag na. Ngayon ang aking araw ng kasal. Huwag na tayong gumawa ng gulo. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Wala kang tinatakot, hindi kami natatakot. Tama, kaming mga taga-nayon ng Tsao ay hindi natatakot sa away. Kung pipilitin mong pumasok, lalabanan ka namin hanggang sa dulo. Lalabanan ka hanggang sa dulo. Mga kababayan, mali ang pagkakaintindi ninyo. Narito ako ngayon upang magpakasal, hindi upang magsimula ng gulo. Pakiusap, sa inyong lahat, hayaan ninyo lang akong makadaan. Pakiusap, hayaan ninyo akong makalampas. HMP, akala mo lilipat kami dahil lang sinabi mo, sino ka ba talaga? Hindi kami lilipat. Shen, bigyan ang lahat ng narito, ng masaganang regalo ng pera, siguraduhing walang may iwan. Opo, Ginang Lin. Heto, lahat ay may isa, lahat ay may isa. Nangako si Ginoo Zhao. Na kung magpapakasal si Aiden sa anak na babae ng hari ng karbon. Malaki ang gantimpala niya sa amin. Mas malaki pa kaysa sa maliit na halagang ito. Sinusuhulan mo kami ng regalo ng pera. Ayaw namin ng pera mo. Tama, huwag mong isiping mabibili mo kami, hindi kami nadadala sa mga panlilinlang mo. Eksakto, ang aming batang Aiden ay isang magandang huli. Hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Umuwi ka na lang. Mga kababayan, gawa naman ng pabor, at hayaan ninyo kaming makadaan. Pwede kang magsalita hanggang maging asol ang mukha mo, pero hindi kita papapasukin. Sa nayon ng Jiao, ang aming patakaran ay, umalis ka na, umalis ka rito. Nakakagalit ito. Sobra na sila. Talagang sobra. Ginang Lin, tumawag na lang ako ng mga tao. Binubuli nila tayo. Oo. Kumuha tayo ng ilang daang tao. At bugbugin natin sila. Isang mapalad na araw. Huwag na tayong gumawa ng gulo. Sige. Mga kababayan, magpresyo kayo. Ano bang kailangan para payagan ninyo akong makadaan? Walang pag-asa. Ngayon, umalis ka na. Ay nako, ay nako. Nahulog sa tubig si Tiger. Ano? Tiger, Ginang Lee. Nahulog sa tubig ang anak mong si Tiger. tulungan ninyo siya. Terror na. Tiger. Tiger, gising na. Tiger. Gising na. Tiger. Gising na. Tiger, gising na. Humihinga pa ba siya? Sino ang nakakaalam? Ano bang pinagsasasabi mo? Hanggal na anak naman siya. Kung ako ang tatanungin mo, pag nawala na siya, tapos na. At least makatitipid tayo sa pagkain. Ikaw. Nanay. Nanay, Gising na. nagkakaroon ng atake ang nanay mo. Kailangan mong dalhin siya sa ospital. Huwag mo nang patagalin, pwedeng mamatay siya. Tama, dalhin mo na siya sa ospital. Saan tayo kukuha ng kotse? Yung pulubing yun, may kotse 'di ba? Hanapin mo na sila ngayon. Ipahatid nila ang nanay mo sa ospital. Ginang Lin, umalis na tayo dito. Ano na naman ang gusto nila? Nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ang nanay ko. Iligtas mo ang kapatid ko. Pakiusap, kailangan mo kaming tulungan. Sagipin mo ang nanay ko. Pakiusap, pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Sagipin mo ang nanay ko. Sagipin mo ang kapatid ko. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Buksan mo ang pinto. Pakiusap, ihatid mo ang nanay ko at ang kapatid ko sa ospital. Sagipin mo sila, pakiusap. Nakakaabala ka lang. Panaginip mo yan. Wala kang pag-asa. Kasalanan ko lahat yan. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Mahabag ka naman. Sagipin mo sila, pakiusap. Luluhod ako. Kalimutan mo na, hindi namin tutulungan. Ang mga katulad mo. Pakiusap, maging mas malaking tao ka. Sagipin mo sila, pakiusap. Luluhod ako. Ang pagliligtas ng buhay ay isang banal na gawa. Dalhin mo na lang sila sa ospital, pwede ba? Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Oo, sagipin mo sila, pakiusap. Matthew.
Ang nanay mo ay hindi na humihinga. Ano, nanay? Pakiusap, sagipin mo ang nanay ko. Pakiusap. CJ, Tumigil ka sa pagluhod. Sasagipin ko sila. Salamat. Bilis, ipakita mo sa akin kung nasaan sila. Sige, sundan mo ako. Bilis, tulungan ninyo ako, isakay ninyo ang nanay ko, at ang kapatid ko, sa kotse. Sige. Sandali. Huwag ninyong gagalawin. nangako ka na ililigtas mo sila. Hindi ka pwedeng umatras ngayon. Tama. Hindi ako umaatray. Tiningnan ko na. May tubig lang sa baga si Tiger. Majay gising din siya agad. Nagkakaroon ng atake ng epilepsy ang babaeng ito. Nasa shock na siya. Huli na para dalhin sa ospital. Sa kalagayan niya, hindi siya pwedeng galawin. Ano ang dapat naming gawin? Kaya ko siyang iligtas. Ano ang sinabi mo? Kaya mong iligtas ang nanay ko? Doktor ka ba? Hindi ako doktor. Kahit hindi ako doktor. Pero, ang akupunktura na natutunan ko sa paaralan ng medisina ng Wei, ay sapat na, para iligtas sila. Makinig ka, Ale. Ang attack ng epilepsy ay hindi basta-basta lang. Hindi ka doktor, ikaw ba ay nagpapalipas lang ng oras dahil ayaw mo siyang iligtas. Kung sinabi ni Ginang Lee na kaya niyang iligtas, kaya niya talaga. Matthew, huwag mong hayaang. Hawakan ng estranghera ito ang nanay mo. Paano kung magkamali siya? Pwedeng mamatay ang nanay mo. Oo nga, ang alam lang namin ay namumulot siya ng basura. Hindi namin narinig na nakakapagligtas siya ng buhay. Ako. Papayagan mo ba akong iligtas siya o hindi? Kung hindi, aalis na ako. Matthew, nasa shock na ang nanay mo. Mula sa ating barangay hanggang sa ospital, ay hindi bababa sa 1 oras ang biyahe. Kahit dalhin natin siya ngayon, baka huli na. Mas mabuti pang, hayaan mong subukan ng dalagang ito. Subukan na lang natin bilang huling pag-asa. Sige, kung may iligtas mo ang nanay ko, utang ko sa'yo, ang buhay ko. Pero kung hindi mo, may iligtas ang nanay ko, papanagutin kita. Kung ikaw, ay hindi may iligtas ang nanay ko, papagbayarin kita. Kaya ko siyang iligtas. Chen, kunin mo ang aking mga karayom na pilak sa kotse. Agad. Marunong talaga siya. Ang paraan ng paghawak niya sa mga karayom ay mukhang napaka-profesional. Siguro, kaya niyang talagang iligtas si matandang Ginang Lee. Imposible. Nagawa niya talaga. Hindi ka panipaniwala. Nanay, Tiger, gising ka na, gising na kayong dalawa. Matthew, ano ang nangyari? Nanay, nagkaroon ka ng atake. Si Dr. Lin dito, ang nagligtas sa'yo, at ginaising din si Tiger. Matandang Ginang Lee, malaki ang utang na loob mo kay binibining ito. Eksakto, kung hindi siya umaksyon, patay ka na sana. Salamat, aking tagapagligtas. Ginang, hindi na kailangan iyon. Walang anuman. Ang pagligtas ng buhay ang mahalaga. Matapos ang lahat ng ginawa niya, paano mo siya mahahadlangan? Tama ka, lahat, magbigay daan. Hayaan nating makadaan, ang binibining ito. Matandang Ginang Lee, hindi natin pwedeng gawin yon. Naalala mo ba? Sinabi ni Ginoo Zhao na pigilan natin siya. Wala akong pakialam. Iniligtas niya ang buhay ko. Sino man ang susubok na pigilan siya, ako ang kaharapin niya. Oo, lalaban na namin ang sino mang gagawa nito. Oo, sino ba ang gusto mong awayin? Sa tingin ko, mabait naman, ang babaeng ito, at magaling pa, kahit na magtapon siya ng basura. Ano naman ang problema? Eksakto, ang pakikipag-isang dibdib sa nakababatang anak ng mga Zhao ay tamang-tama ang pagtutugma. Tama, papasukin natin ang ating dakilang tagapagligtas sa nayon. Lahat, umurong kayo. Salamat sa inyong lahat, mga kababayan. Tara na, sige.
pwede na tayong umalis. Tara na. Pasok na tayo sa loob ng nayon. Tara na. Tara na. Nanay, umuwi na rin tayo. Tara na. Tatay, darating na talaga si Binibiniye. Talaga? Sasabihin ko sa'yo, sobrang saya ni Binibiniye. Sabi niya, magdadala siya ng 1 milyong pisong bigay kaya para magpasalamat ng maayos. Oh, ang galing naman. Tingnan mo, nakahanda na ang piging. Well, natanggal natin ang isang pulubi. Kaya kailangan natin ng nobya. Para punan ng pwesto, di ba? Talagang tama. Kung malaman ng ating mga kamag-anak na ang aking kapatid na lalaki ay napangasawa ang isang mayamang tagapagmana, may inggit sila ng husto. Tama ka. Ang ating pamilya ay magiging nakahigit sa iba mula ngayon. Tatay, malapit ng magtanghali. Bakit wala pa rito si Aurora? Bigyan mo ako ng telepono. Tatawagan ko siya para itanong. Tumawag na ako. Sabi niya, kinanselan niya ang kasunduan. Sinabi niyang kinansela niya? Kanselahin mo na ang kasunduan. Aurora mismo ang nagsabi niyan. Nagkakilala siya sa isang mayamang lalaki at iniwan ka niya. Imposible. Ako ang tatay mo. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Julian. Ganun na ang sinabi niya. Oo, yung Aurora na yon. Walang puso. Pulubi na siya ngayon. Ni hindi mo nga siya pinansin. Pero siya pa ang naunang umayaw sa'yo. Ang babaeng ganyan. Buti na lang hindi mo siya napangasawa. Kung hindi, Aiden, malulungkot ka lang. Ang asawang mapagbigay ng problema, nagdudulot ng gulo sa pamilya. Hindi maaari. Nangako si Aurora. Nasa araw ng kasal namin. Nasa kasal namin. Gagawin niya akong pinakamasayang nobyo. Gagawin kang pinakamasayang nobyo, parang kaya niya, kung tatanungin mo ako, wala siya kundi isang malaking sinungaling. Eksakto, buti na lang hindi na pangasawa ng pamilya natin ang sinungaling na yon. Kung hindi, magdudulot sana ng gulo sa pamilya natin. Talaga bang kinansela ni Aurora ang kasal? Nagsisinungaling ba talaga siya sa akin? Ayaw kong maniwala na ganoon siyang klaseng tao. Kalimutan mo na yan, Aiden. Ang babaeng ganyan ay hindi karapat-dapat sa oras mo. Tiyak na makakatagpo ka ng mas mabuti. Ako at si Julian, napag-usapan na namin, maghahanap kami ng mas mabuting babae para sa'yo. Tama, magandang pinagmula ng pamilya. Magandang itsura. Meron siya ng lahat. Hindi ako interesado. Hoy, ikaw, tingnan mo ang sarili mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ibigay mo sa akin ang cellphone ko. Tatawagan ko si Aurora. Kailangan kong itanong sa kanya kung ano ang nangyayari. Patay na ang cellphone, naka-off. Patay na ang phone. Ang charger ko. Iabot mo sa akin ang charger ko. Ano nang hinahanap mo, charger? Sa ganitong karaming tao, sino ba ang nakakaalam kung sino ang kumuha? Aiden, bakit ka pa tumatawag? Hindi ka ba nagtitiwala sa iyong sariling tatay at kapatid? Kung hindi ka nagtitiwala sa amin, sige. Noong ikaw ay nakikipag-usap sa telepono, maraming tao dito sa paligid ang nakarinig sa'yo. Sige, tanungin mo sila. Tama siya, Aiden. Narinig ko rin, kanina lang. Sinabi ni Aurora Lynn na kinakansela niya ang kasunduan. Nagalit si Ginoo Jao. Nakikita mo? Nakikita mo ba yan? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Aiden, anong klaseng mahiwagang gayuma ang ibinigay sa iyo ng babaeng yon? Iniwan ka niya, at ipinagtatanggol mo pa rin siya? Paano ako nagkaroon ng ganitong hangal na anak? Imposible. Nangako sa akin si Aurora. Nangako siya na ako lang ang pakakasalan niya. Aiden, kalimutan mo na. Tanghali na, at wala pa rin si Aurora. Talagang kinansela niya ang kasal. Tama siya, Aiden. Pulubi na siya ngayon. Hindi ako magugulat kung tumakas siya kasama ang isang mayaman. Kalimutan mo na lang siya. Pero naka-wedding suit na ako. Nandito na ang lahat ng panauhin. Tumakas ang nobya. Ano na ang gagawin ko ngayon? Aiden, pinag-usapan namin ni Julian. Nakahanap kami ng bagong nobya para sa'yo sa maikling panahon. Nakahanap kayo ng bagong nobya para sa akin. Tama, Aiden. Mas maganda ang nobyang ito kaysa sa pulubing yun, hindi ba? Huwag mong sabihin na si Isabel Ye. Siya nga. Ha? Talagang hindi. Bakit hindi? Kumpleto ang kanyang mga katangian. Ang pamilya niya ay may-ari ng mga minahan ng karbon. Matangkad at maganda siya. Ano ang problema? Eksakto. At si Binibiniye, paano siya mas masahol kaysa kay Aurora? Ang babaeng iyon. Umaasa sa yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya. Nagpapakita ng pagmamataas. At hinahamak ang lahat. Hindi ko siya gusto. Kumpleto siya. Ano naman kung mainitin ang ulo niya? Bukod pa riyan. Sobrang gusto ka niya. Pagkatapos mong magpakasal, madali mo siyang mapapasunod. Magiging, parang, biskwit lang, di ba? Oo. Tama yan, tama yan. Ang maruming pulubi na yon ay hindi ka sinipot sa sarili mong kasal. Si Binibiniye ay lubos na umiibig sa'yo, at ikaw ay namimili pa. Aiden. Si Binibiniye, na nakikita kang nasa mahirap na kalagayan, ay handang pakasalan ka ngayon. Sa ganoong uri ng pagpapakumbaba at pagmamahal, hindi ka maaaring tumanggi. Tama ba? Sige na, Aiden. Alam nating lahat na, ang pamilya Ye ay isa sa pinakamayayaman na pamilya sa Ilog Bayan. Kung ikakasal ka sa pamilyang iyon, ang buong pamilya mo ay asensado na habang buhay. Oo, at kami naming magkakapatid, ay makakasakay din sa alon na iyon. Ngayon, tingnan mo si Aurora.
Walang talento, walang ambisyon, at siya ang dating kasintahan ng kapatid mo. Ang hindi pagpapakasal sa kanya ay naigal iligtas sa iyo sa gulo. Kung gusto mo siya ng ganoon, ikaw ang magpakasal sa kanya, hindi ako magpapakasal sa isang mapagmataas, mapang-ipang babae. Mas gugustuhin kong manatiling binata magpakailanman. Kalokohan. Handa na ang lahat para sa piging. Nandito na ang lahat ng kaibigan at pamilya natin. Ang natitira na lang ay ang seremonya ng kasal. Kung gagawin mo ito, gusto mo bang gawing katatawan ang pamilya Zhao ng buong nayon? Oh, Binibini Ye. Nasa pasukan ng nayon siya. Hoy, sige, 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 sige. Tatay, nasa pasukan ng nayon si Binibini Ye. Sige na, salubungin mo na ang mga panauhin. Aiden, salubungin mo ang mga panauhin. Kayo na ang sumalubong sa kanya. Tungkol naman sa kasal na ito, hindi ko ito tutuluyan. Matigas ang ulo mong bata ka. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Anong ginagawa ninyong dalawa? Nakatayo lang dyan. Kausapin nyo nga siya para magkaroon ng katwiran. Malapit na dumating ang nobya. Hoy, Wei, halika rito. Kami na ang sasalubong kay Binibini Ye. Ikaw, bantayan mo si Aiden dito sa bahay para sa akin. Ang kinabukasan kong puno ng yaman at kasaganaan. Nakasalalay sa'yo, ha? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Tatay, dapat umalis na rin tayo. Huwag nating patagilan si Binibini Ye ngayon. Tara na, tara na, tara na. Aiden. Isang kasalan na walang nobya, magiging katatawanan ka habang buhay. Oo, kumpleto ang lahat kay Binibini Ye. Kung pakakasalan mo si Binibini Ye, mas mabuti yon kaysa pakasalan si Aurora. Tama siya, Aiden. Sinasabi lang namin ito dahil itinuturing ka naming kapatid. Kung pakakasalan mo si Isabel, siguradong hindi ka magsisisi. Tama na. Anong oras na ba? Bakit wala pa siya? Nandyan na siya. Paputukin ang rebentador, bilis. Nandyan na siya. Tara na. Binibini Ye, narito ka na rin. Mabuhay, mabuhay. Ikaw siguro ang tatay ni Aiden. Tatay, kumusta po? Ay naku, Ang perpektong manugang ko. Kumusta? ang regalo ng pera, pakibigay na po. Wow, Ito, napakalaking halaga nito. Mayaman talaga si Binibini Ye. 20,000 piso lang iyan. Isang munting pasasalamat lang. Tatay, pakikuha po ito. 20,000 piso lang. Kaunting bagay lang. Tatay, tanggapin mo na. Ano ito? Sige na, tatay. Regalo lang ito mula sa iyong hipag. Sige na, kunin mo. Sige, sige. Kung ganoon, tatanggapin ko na. Ang swerte ng mga Zhao, nanalo sila sa loto sa pagkuha ng napakayamang manugang na babae. Ang matandang Ginoo Zhao sa kanyang nakaraang buhay, ay tiyak na gumawa ng mabubuting gawa. Ay, salamat sa aking perpektong manugang na babae. Mahal, bakit ang daming kotse? Wala lang. Masyadong makitid lang ang mga daan dito. Hindi kasya ang mga kotse. Kung hindi, sana nagdala ako ng mga 100 kotse nang dumating ako. Para talagang maging grand ang iyong pagpasok. Talaga, ang pamilya ni Binibini Ye ay mayaman na mayaman. Ang mga marangyang kotse ng kanyang pamilya. Milyon-milyon ang halaga ng bawat isa. Ay, naku. Mamaya, dapat, sumakay ka sa isa sa aming mga kotse. Ay, wow, ang galing naman nun. Nasaan si Aiden? Si Aiden, nasa loob. Handa na, naghihintay lang sa'yo. Julian, Ano? kunin mo si Aiden, ngayon din. Sige, Binibini Ye. Sandali lang po. Aiden, nandito na si Binibini Ye. Lumabas ka at salubungin siya. Sabi ko hindi ako lalabas. Sabi ko hindi ako pupunta. Aiden, pwede bang kumilos ka na ayon sa edad mo? Tigilan mo ang pagiging matigas ang ulo. Paano naman ako hindi mature? Paano naman ako nagiging matigas ang ulo? Ayaw kong magpakasal. Sa isang babaeng hindi ko naman iniibig. Mali ba yon? Sige. Gusto mong mapahiya? Gusto mo bang maging katatawanan kami ni tatay? Aiden, ang babaeng dapat ikakasal mo ay hindi ka sinipot sa araw ng kasal mo at ginawa kang katatawanan ng buong baryo. Kaming mag-ama ay nagmadali para humanap ng mapapangasawa mo. Si Binibini Ye ay isang mayamang tagapagmana. Ano naman ang masama doon? Bakit hindi siya sapat para sa'yo? Ang paglingon niya sa atin ay parang biyaya na mula sa langit. Ano man ang mangyari, hindi ako magpapakasal sa kanya. Kaya gusto mo talagang mapahiya ng lubusan kami ni tatay? Gusto mo kaming mag-ama, ang maging katatawanan ng buong baryo? Ganoon ba kahalaga ang sasabihin ng ibang tao? Ganoon ba kahalaga para isakripisyo ko ang buong kaligayahan ko sa buhay? Ang pakikipagkasal kay Binibini Ye. Paano ka naman magiging malungkot doon? Hindi ko siya iniibig. Ang pakikipagkasal sa isang taong hindi mo iniibig ay magdudulot ng walang hanggang pagdurusa sa buhay ko. Sige, sige, sige. Sa tingin mo ba, ang pakikipagkasal kay Aurora Lynn ang magpapasaya sa'yo? Oo.
Tinalikdan ka na niya. Tinalikdan ka, naiintindihan mo ba? Tatanungin kita, masaya ka na ba ngayon? Aiden, makinig ka na lang kay Julian. Ang gusto lang niya ay ang pinakamabuti para sa'yo. Oo, ang pag-ibig ay hindi nagpapakain sa atin. Ang material na bagay lang ang mahalaga sa huli. Aiden, makinig ka na lang kay Julian. Hoy, Bakit hindi ka pa pumupunta doon? Naiinip na si Binibiniye. kasalanan lahat ito ni Aiden. Napakatigas ng ulo niya. Ayaw niyang makinig sa katwiran. Tinanggap na natin ang mga regalo sa kasunduan ni Binibiniye. Lahat ng ating mga kamag-anak at kaibigan ay naghihintay na sa handaan sa kasal. Matigas ang ulo mong bata. Gusto mo bang ang buong nayon ay pagtawanan tayo? Ha? Sumama ka sa akin. Huwag mo akong hilahin. Ayos ka lang ba, tatay? Hindi ako magpapakasal sa kanya. Aiden, tara na, umalis na tayo. Huwag nating hayaan na pagtawanan tayo nila. Okay, sabi ko, hindi ako pupunta. Walang makakapagpilit sa akin, naiintindihan mo ba? Ang kasal mayong araw na ito ay itutuloy mo para mabigyan si Binibiniye at ang mga kababayan ng wastong sagot. Mga kababayan, tulungan niyo ako. Hilahin niyo siya para sa akin. Huwag ninyo akong hilahin. Tara na, Aiden. Aiden, ang gusto lang ng tatay mo at ng kapatid mo ay ang pinakamabuti para sa iyo. Tama, napakayaman ni Binibiniye. Pakasalan mo siya at magiging maginhawa ang buhay mo. Tara na, Aiden. Hilahin niyo siya. Bitawan ninyo ako. Sabi ko hindi ako magpapakasal sa kanya. Bitawan mo ako. Tumahimik ka. Huwag mong ipahiya tayo sa harap ng lahat ng pamilya at kaibigan natin. Aiden, ngayon, ikaw, ay sa wakas ay akin na. Isabel, hindi kita pakakasalan kailanman. Ayaw kong maniwala. Naiiwan ako ni Aurora. May dahilan siguro siya. Aiden, ayaw daw niyang ituloy. Anong nangyayari? Ewan ko, parang, ang nobya na gusto pakasalan ni Aiden ay hindi si Binibiniye. Julian, ano ba ang nangyayari? Hindi ba't naayos na ito? Dapat ako ang pakakasalan ni Aiden. Binibiniye. Alam mo, si Aiden namin ay dapat magpapakasal sa iba ngayon. Pero ang babaeng iyon ay kinansela ang kasal. Kaya, inimbitahan ka naming pumalit. Gayunpaman, hindi mahalaga ang proseso. Ang mahalaga ay ang resulta. Basta't si Aiden namin ay iuuwi ka bilang kanyang asawa. Iyon lang ang mahalaga, di ba? Di ba? CJ, Ang kapatid kong si Aiden ay unang beses magpapakasal. Kaya siguradong medyo kinakabahan at excited siya. Hindi lang siya makapag-isip ng maayos. Tatay, di ba, tatay? Si Aiden ay masayang-masaya lang. Naiintindihan ko na. Si Aiden ay nagpapakasal sa isang mayamang tagapagmana, kaya naman pala siya ganoon ka-nervyos. Make sense, eksakto. Aiden, gabi na. Simulan na natin ito. Kalimutan mo na. Hindi kita pakakasalan. Ang tanging minamahal ko ay si Aurora Lynn. Aurora, ang maliit na yan, bakit ganyan ka pa rin katigil sa kanya? Kung pakakasalan mo talaga siya, magdudulot ka ng lubos na kahihiyan sa ating buong angkan. Eksakto. Iniwan ka na niya at nakakapit ka pa rin sa kanya. Nasaan ang dangal mo? Hindi ko naman narinig na sabihin niya yon. Maliban na lang kung si Aurora mismo ang magsabing ayaw niyang pakasalan ako. Hindi ko siya pakakasalan. Aiden Zhao, sa pamilyang ito, si Binibiniye lang ang tanggap naming manugang na babae. Pakakasalan mo ba siya o hindi? Hindi. Ikakasal ka ngayong araw, gustuhin mo man o hindi. Kung hindi, huwag kang magsasabi. Kapag tatanggalin kita bilang anak ko, tatay, tulungan niyo ako. Hihilahin natin siya sa altar ngayong araw. At papapanumpein natin siya. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Tatanungin kita ng isang beses pa. Pakakasalan mo ba siya o hindi? Ako. Hindi. Lumuhod ka. Ngayong araw, ako, sa ngalan ng mga ninuno ng mga Zhao, magtuturo sa iyo ng aral na hindi mo malilimutan. Mga kababayan, sigurado akong nakita niyo ang lahat. Ang aming pamilyang Zhao ay nagkaroon ng isang walang utang na loob na anak at nagdulot ng ganitong kalaking kahihiyan sa sarili niyang kasal. Ngayon, ipapatupad ko ang disiplina ng pamilya. Sa ngalan ng aming mga ninuno, gagawin kong halimbawa ang walang utang na loob na anak na ito. Pagkatapos, itatakwil ko siya. Ang walang utang na loob na batang iyan ay kailangang turuan ng leksyon. Kung hindi, lahat tayo ay mapapahiya. Tama. Aiden. Kung pakakasalan mo ngayon si Binibiniye, baka mapakalma ko pa si tatay. Eksakto, Aiden. Makinig ka na lang sa matanda. Kung hindi, talagang palalayasin ka. Oo. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang gustong pakasalan si Binibiniye ngunit hindi magawa? Huwag mong isawalang bahala ang iyong magandang kapalaran. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kaya, ano ang sagot mo? Pakakasalan mo ba si Binibiniye? Kung tatanggi ka, huwag mong sisihin ang mangyayari. Kung ganoon, patayin mo na lang ako. Ikaw, walang utang na loob na anak. Sabihin mo, pakakasalan mo ba siya o hindi? Ako ay hindi. Pakakasalan siya. Papatayin mo ako.
Tatay, Ayos ka lang ba? Aiden Zhao, mas gugustuhin mo pang magdusa kaysa pakasalan ako. Ano ba ang meron si Aurora na wala ako? Ganoon ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Sa puso ko, si Aurora ay mas mataas kaysa sayo. 1,000 beses. 10,000 beses na mas mabuti. hindi ko maintindihan. Ang Aurora na yan ay hindi ka sinipot sa araw ng iyong kasal at ipinagtatanggol mo pa rin siya. Anong mahiwagang gayuma ang ibinigay niya sa'yo? Sabi ko, hindi kailanman ako pababayaan ni Aurora. May dahilan kung bakit hindi siya nagpakita. Ngayon, Wala ka ng pag-asang matigas ang ulo. Ngayon, papaluin kita para magkaroon ka ng katinuan. Tigil. Anong nangyayari? Aiden, ayos ka lang ba? Aurora, narito ka na rin sa wakas. Araw ng kasal natin ito. Siyempre pupunta ako. Bakit ang tagal mo? May nangyari ba? Sa pagpunta ko rito, sinabi sa akin ng tatay mo, na minamaliit mo ako dahil pulubi lang ako, at ayaw mo akong pakasalan. Sinabihan niya akong umikot na lang at umalis. Nagpadala pa siya ng mga taga-nayon para harangan ako. Kaya ako naantala. Ano? Hindi ba't isa ka lang namang pulubi? Anong karapatan mo para pakasalan ang anak kong lalaki? Hindi kita kailanman tinawag na pulubi. At hindi ko sinabing hindi kita pakakasalan. Tatay, ikaw pala? Kinuha mo ang cellphone ko. At tinawagan si Aurora para sabihin hindi ko siya pakakasalan? Bakit mo? Paulit-ulit mo itong ginagawa? Aiden, ano ba ang nangyayari? At, bakit kanya sinuntok? Aurora, si tatay at si Julian, ayaw nila akong pakasalan ka. Nagtulungan sila para lokohin tayo. Ayaw kong makinig sa kanya. Kaya ginamit niya sa akin ang disiplina ng pamilya. Mula pa sa simula, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Ganon ba? Buti na lang hindi ako naniwala sa kwento nila, at pumunta ako para malaman ang totoo. Kung hindi, nagtagumpay sana sila. Tsaka, sabi mo nung pumasok ka sa baryo, may mga taga-nayo na hamarang sa'yo. Tatay, paano mo nagawa ang ganoon? Ayaw kong pakasalan ng anak ko ang isang pulubi. Nagpadala ako ng tao para pigilan siya. Ano ang mali doon? Paano mo ako naloko ng ganito? Pinaniwala mo ako na siya, ay nakakilala ng mayaman at iniwan ako. Kung iniwan ka niya, swerte mo pa. Magpakasal sa isang pulubi. At siguradong maghihirap ka. Ginoo Jow, ang kasal namin ay napagkasunduan. Bakit ngayon ka umaatres? Ikaw ang magsabi. Nung inayos namin ang kasunduan, sabi ni Aiden ikaw ay isang malaking negosyante sa dalampasigan. Ngayon, pulubi ka na lang. Paano maaaring ikasal sa iyo ang pamilya Zhao? Posible ba yon? Ginoo Jow, hindi ako pulubi. Ako lang ay. Tama na, Aurora Lynn. Tigilan mo ang pag-aargumyento para protektahan ang iyong kahabag-habag na pagmamataas at kayabangan. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Nakikiusap ka sa kalye, at nakikiusap pa sa mga lalaki. Humihingi ng awa nila. Kinansela namin ang kasunduan, at tama ang ginawa namin. Julian, sabi ko sa iyo, hindi ako pulubi. Iyon lang ay para sa aming kumpanya. Aurora, kumuha sila ng video sa'yo, na kumikilos na parang pulubi. Kahit anong sabihin ko, hindi nila ako papayagang pakasalan ka. Video. Nandito mismo sa phone ko ang video, Aurora Lynn. Sa mga taon mula nang graduate, hindi ko naisip kailanman na babagsak ka ng ganito. Nagwakas bilang isang pulubi. Tingnan mo ito. Hindi ba't namamaalamos siya sa kalye? Namamaalamos nga siya ng pagkain. Kaya pala gusto ni Ginoo Zhao ng bagong manugang na babae. Kung ako ang tatanungin, ayoko ring mapangasawa ng anak ko. Ang isang pulubi. At, siguradong hindi mo alam ito. Siya ay dating nobye ko. Lumaki sa isang amponan. Walang pag-asa, walang kwenta. Hindi tumitigil sa isang lugar. Laging nagpapaikot-ikot. Misteryoso buong araw. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya? Mga kahina-hinalang bagay. Kaya nga, iniwan ko siya. Julian, bantayan mo ang iyong pananalita. Ano? Kaya mo gawin pero hindi mo matanggap ang usapan? Pero alam mo ba, dapat kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana nakilala ang isang kahanga-hangang lalaki tulad ni Aiden. Kung ikukumpara kay Aiden, siya'y parang langit. Ikaw ay dumi. Ikaw. Dahil nagpasya na akong ipamuhay ang buhay ko kasama si Aiden. Kung gayon, ang napakalaking yaman ko, ang napakalawak kong kayamanan, ay ibabahagi ko lahat kay Aiden. Ano? Malaking yaman. Sa tingin mo kaya mo yan? Isang pulubi. Huwag mong sabihing iniisip mo na makakayaman ka sa pamamalimos. Yan ang pinakakakatawang biro na narinig ko sa buong taon. Hindi ka naniniwala sa akin. Aurora, masyado akong natutuwa na hiniwalayan kita noon. Noon pa man, wala ka ng halaga sa paningin ko. Pero ngayon, nagulyanin ka na talaga. Wala ka namang kahit ano. Tapos ganyan kalaki ang pangako mo? Sa tingin mo ba talaga na maniniwala kami
Sa kahit anong sabihin mo ngayon. Hindi ko pakialam kung maniniwala ka o hindi. Ang pakialam ko lang ay kung ano ang iniisip ni Aiden. Asawa kita. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Yun lang ang mahalaga. Walang kwentang hangal. Aiden, kung papakasalan mo ako ngayon, ibibigay ko sa'yo lahat ng pag-aari ko. Gagawin kong pagsisihan ng sobra ng lahat ng nagmaliit sa'yo, ng husto. At magmamakaawa sila sa iyong kapatawaran. Tama na. Hindi ko hahayaang pakasalan ka ng anak ko. Kalimutan mo na yung ideyang yan. Dapat panindigan ng isang tao ang kanyang salita. Nangako ka, hindi ka pwedeng basta umatras ngayon. Oo, matandang Ginoo Jao. Oo, matandang Ginoo Jao. Wala nang pagbabago sa isip mo ngayon. Tama. Oo, eksakto. Tama. Hindi mo pwedeng basta-basta umatras ng ganon. Matandang Ginang Lee. Ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na pigilan siyang pumasok sa nayon? Ikaw, matandang Ginoo Jao. Muntik na naming mapigilan ang napakagandang babae sa mismong pasukan ng nayon. Ang iyong pamilyang Jao, muntik na makaligtaan ang ganap na pagtutugma. Ano ba ang napakaganda sa kasal na ito? Matandang Ginang Lee, bakit ka biglang lumipat ng panig ngayon? Oo, Ginoo Jao. Mabuting babae siya. Mabait siya, at magaling. Ang mahalaga, siya at si Aiden, ay nagmamahalan. Hindi mo dapat subukang paghiwalayin sila. Sandali, matandang Ginang Lee. Matthew, siguro binayaran ka niya, ano? Hindi kami binayaran. Seryoso kami. Tunay kaming sumusuporta sa kasal na ito. Ano ang silbi ng suporta ninyo? Hindi ito usapin ng pamilya niyo. Madali para sa iyo ang magsalita. Ikaw, matandang Ginoo Jao. Salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa akin. Ginoo Jao, ang kasunduan sa pagitan ng mga pamilyang Jao at Lin ay napagkasunduan na matagal na. Hindi mo pwedeng sirain ang iyong pangako. Maliban na lang kung si Aiden mismo ang magsabi na hindi niya ako pakakasalan. Kung hindi, ang kasal na ito ay magaganap. Itong babaeng ito, hindi pa ako nakakita ng ganito. Ang pamilya ng nobyo ay hindi sumasang-ayon. Pero ang nobya ay nagmamadaling magpakasal. Ba, Payag ako. tumahimik ka. Eksakto. Matandang Ginoo Jao. Mas mabuting give-in ang 10 templo kaysa sirain ang isang kasal. Ikaw, tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Isipin mo ito bilang isang mabuting gawa. Matandang bruha. Anak ko ang ikakasal, hindi ang sayo. Kung napakasaya mo, bakit hindi mo papakasalan ng anak mo siya? Kung itong binibini ay payag pakasalan ng anak ko, sang-ayon ako. Binibini, payag ka bang pakasalan ng anak ko? Kakatapos lang ng kolehiyo ng anak ko. Nagtatrabaho siya sa Lin Corporation. Mabuting tao siya. 1.8 metro ang taas niya. Ang mahalaga, mabuting anak siya at magaling. Kung pakakasalan mo siya, hindi ka malalapastangan. Nanay, nandito na ako. Nanay, nandito na ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit bigla ka na lang umuwi? Tumawag ang kapatid ko. Sabi niya nagkakaroon ka ng atake. Natakot ako ng husto, kaya nagmadali akong umuwi. Buti na lang ayos ka. Nakakagaan ng loob. Halika rito. Ipapakilala ko sa iyo. Ito, ang tagapagligtas na nagligtas sa akin at kay Tiger. Kung hindi dahil sa kanya, na tumulong. Patay na ako ngayon. Salamat tagapagligtas. Sa pagligtas sa nanay ko at kay teacher. Tumayo ka na. Walang taong manunood na lang. Nanay, so, sabi mo kanina gusto mong pakasalan ang tagapagligtas natin? Gagawin ko. Handa akong gamitin ang lahat ng ipon ko para sa bigay kaya, at ipinapangako ko. Talagang pakikitunguhan ko ng mabuti ang tagapagligtas natin. Hindi ito pagkakaintindi. Hindi kita pakakasalan. Ang gusto kong pakasalan ay laging isang lalaki lang at isang lalaki lang. At iyon ay si Aiden. Tama yan. Asawa ko si Aurora. Nagkamali ako ng intindi. Aurora, akala mo ba patay na ako? Ang pamilya namin, hindi tatanggap sa'yo. Bingi ka ba? Sa totoo lang, hindi pa ako nakakilala ng babaeng. Makapal ang mukha. Lahat kami sa pamilya ay tutol sa kasal na ito. May lakas ka pa ng loob na pilitin ito? Lahat kayo ay tutol sa akin. Dahil lang ako ay isang pulubi. Tama ba? Makinig ka. Hindi ako pulubi. At, ang aking estado at posisyon ay higit na mataas kaysa sa inyo. Kahit papaano ay mas mataas kaysa sa ang pamilya ye. Ang payo ko, huwag ninyong subukang pigilin ang kasal na ito. Hayaan itong magpatuloy ayon sa plano. Kung hindi, kapag nalaman ninyo kung sino talaga ako, huli na ang lahat para magsisi. Estado. Isang kaibig-ibig sa kalye na tulad mo, at seryoso ka pa sa pagganap mo? Eksakto. Tingnan mo, ang iyong mga tinatawag na kaibigan. Tignan mo ang mga basurang suot nila. Kahit anong sabihin mo ngayon, nandito ka para magpakasal. Tingnan mo lang ang grupong ito. Wala man lang isang maayos ang suot. Isipin mo, kami raw ay mga mahihirap na kamag-anak ni Ginang Lin. Sawa na ako dito. Ako. Ginang Lin, napaka-snob nila. Kung hindi natin ipapakilala kung sino tayo, hindi tayo makakalusot dito. At sino ba kayong lahat? Ako, wala naman akong espesyal. May-ari lang ako.
ng isang pabrika ng kotse. Gumagawa ito ng milyon-milyong, kahit 10 milyong mga marangyang kotse sa isang taon. Tinatawag nila akong ang hari ng sasakyan. Tumahimik ka. Sawa na akong makinig sa mga kasinungalingan mo. Ang hari ng sasakyan ay isang pangunahing tao sa bansa. Paano ka na isang peke ang magpapanggap na siya? Huwag mong isiping ang ilang malalaking kwento tungkol sa kanya ay maloloko ako. Sa aking puso, ang tanging babaeng karapat dapat maging aking manugang na babae ay ang tulad ni Binibiniye. Edukado siya, may kultura, isang mayamang tagapagmana. Oy, basyurero, mag-ingat ka kung iiwan mo si Aiden para sa akin. Maaari pa akong maging mapagbigay na. Bigyan ka ng pera, kung hindi, huwag mong sisihin ang pamilya sa pang-aapi sa inyong mga dukha. Binibini. Dagdagan mo pa ang bigay kaya para talagang mapahiya siya. Eksakto. Sige na nga, kunin mo ang listahan ng bigay kaya. Ako, si Isabelle, ay ikakasal kay Aiden Zhao, at dala ko ang aking bigay kaya. Narito ang listahan ng bigay kaya. Isang sedan na nagkakahalaga ng $100,000. Isang bahay sa magandang distrito ng paaralan na nagkakahalaga ng $1,000,000. $1,000,000 na cash. Ang lakas ng kabaitan. Iyan lang ba ang bigay kaya? At ipinagmamalaki mo pa? Kaya mo bang pantayan yan? Pusta ko, hindi mo kayang maglabas ng 20,000 piso. Sino ang nagsabing hindi ko kayang pantayan iyan? Tumigil ka sa paghahambog. Marunong talagang gumastos si Binibiniye para sa kapatid kong magpakasal kay Binibiniye. Siguradong pinagpala siya ng langit. Aiden, tingnan mo ito. Hindi lang ito tungkol sa kayamanan ni Binibiniye. Tungkol din ito sa kanyang tunay na nararamdaman para sa'yo. Kaya, oo ka na, di ba? Eksakto. Kapag ikinasal ka kay Binibiniye, hindi lang ikaw ang giginhawa sa buhay. Kami ng kapatid mo, makikinabang din kami sa tagumpay mo. Hindi talaga pwede. Ngayon, Aiden, tingnan mo itong si Aurora. Maganda nga siya, pero hindi man lang makapag-ipon ng bigay kaya. Paano siya makakapantay kay Binibiniye? Aurora, may bigay kaya ka ring inihanda, di ba? Dali, ipakita mo sa kanila. Ang 20,000 piso na inihanda ko para sa'yo. Ipakita mo. Shen, ibigay mo sa akin ang listahan ng regalo. Ngayong araw, ako, si Aurora Lin ng pamilya Lin ng Ilog Bayan, ay pakakasalan si Aiden Zhao. Ang bigay kaya kong dala ay kinabibilangan ng 10 pinatabang baboy, 10 kambing, 10 baka, 1,000 libra ng pataba, 2,000 libra ng bigas, at cash, 20,000 piso. Ginoo Zhao, tanggapin mo ito. Tatay. Aurora Lin, ito ba ang daladala mong basura? Para bang naglilimos ka sa isang pulubi? Ang kahabag-habag naman yan. Tama. Sino ang may gusto sa walang kwentang basura mo? Aurora, bakit hindi mo tingnang mabuti? Anong klaseng basura ba ang dala mo? Baboy, kambing. Aurora, ang tagal mo nang namumulubi. Akala mo itong kaunting handog ay sapat na para pakasalan ng anak ko. Akala mo katulad mo ang lahat, isang pulubi. Tatay. Praktikal ang mga Reg Along dala ni Aurora. Bagay na magagamit talaga natin. Araw-araw. Paano naging basura yon? Bukod pa riyan, ang pag-aasawa ay tungkol sa pag-ibig. Tungkol sa dalawang tao. Iyon ang tunay na mahalaga. Ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Paano mo masasabing hindi mahalaga? Bahay, coats, alin sa mga yon ang hindi mahalaga ngayon? Mayroon ba siya? Iyon ang mga bagay na paghihirapan nating magkasama pagkatapos nating ikasal. Magagawa natin yun. Akala mo ba tumutubo sa puno ang pera? Ang kahirapan ay nagdudulot ng pagdurusa sa mag-asawa. Hindi mo ba naiintindihan? Tatay, wala akong pakialam sa sinasabi mo. Pakakasalan ko siya, anuman ang mangyari. Ikaw. Ganap kang binulag ng kasakiman. Ang kaluluwa ng nanay mo sa langit ay tiyak na napakalungkot, hindi makapagpahinga ng maayos. Tatay, mula nang pumanaw si nanay, naging totoo ka bang nagmalasakit sa akin? Nagpakita ka ba ng pagmamahal ng pamilya sa akin? Tapos nakilala ko si Aurora. Siya ang nagpakita sa akin kung ano ang pakiramdam ng pagmamahal ng pamilya. Mahal ko siya. Pakakasalan ko siya. Walang utang na loob na anak. Dapat alam ko na, makakalimutan mo ang matanda mong ama kapag may asawa ka na. Noong ipinanganak ka, dapat noon ko palang itinapon ka. Tatay, kayong lahat ay mga bulag na tanga. Ginang Lin, ipakita mo kung sino ka talaga. Sampilan mo sila ng katotohanan. Hindi, kung ipapakita ko kung sino ako ngayon, mabubugbog lang ako ng mga vampira. Anong lakas ng loob mong tawagin akong vampira? Hindi kita tinutukoy. Ikaw, anong karapatan mong tawagin akong vampira? Hindi ko sinabi yon. Ikaw. Tama na yan. Huwag kang magpanggap na iba ang pagkatao mo. Kung alam mo ang ikabubuti mo, umalis ka na. Ikaw si Isabelle. Payo ko sa'yo, bantayan mo ang tono mo sa amin. Bawat isa sa amin dito, ay wala sa liga mo. Ang cute-cute ninyo, mga dukha. Ano nang akala mo, di kita kayang harapin? Ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo. Ang yabang.
Tingnan mo ang mga bodyguard sa likod ko. Narito ako para magpakasal ngayon, hindi para manggulo. Kung hindi, wala sa inyo. Ang aalis dito ng buo. Ang cute. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Para kausapin ako ng ganoon. Ginoo Zhao, ano pa ang kailangan para payagan mo akong magpakasal kay Aiden? Walang paraan na magpakasal ka sa kanya, kaya kalimutan mo na yung ideyang yan. Tatay, Sa anumang pagkakataon, hindi ka maaaring pakasalan siya. Kalimutan mo na ang ideyang iyan. tatay. Tumahimik ka. Ikaw, walang kwenta. Dahil wala tayong mapagkasunduan. Bakit hindi na lang natin ito pagtulungan sa isang paligsahan? Ang sinumang manalo, ang pakakasalan ni Aiden. So, sang-ayon ba kayong lahat dito? Halatang halata kung sino ang mananalo. Tiyak na matatalo si Aurora, at mananalo si Binibinie. Kapag nangyari yon, si Aurora mismo, ang magtutulak kay Aiden sa mga bisig ni Binibinie. Wala nang magagawa si Aiden noon. Magaling. Sang-ayon ako. Kasama ako. Mukhang wala na akong magagawa, kahit napilitin kong pakasalan ako ni Aiden. Kung wala ang basbas ng kanyang ama, hindi rin ito magtatagumpay. Higit sa lahat, ayokong mapahiya si Aiden. Sige na nga, Tara, magpaligsahan tayo. Aurora. Aiden, magtiwala ka sa akin. So, ano ba ang paligsahan? Anong sinasabi mo? Kung gayon, magsimula tayo sa pagsusuri. Sa mga taong dinala mo. Ikaw ang nagmaneho rito, di ba? Oo, ako yon. Ang sasakyang pangkasal para kay Aurora ay inarkila mula sa'yo, tama ba? Hindi man lang ito tunay na mamahaling sasakyang Aleman. At naglakas loob ka pa rin gamitin ito bilang sasakyang pangkasal. Nakita niyo ba iyon? Nakita niyo ba ang sasakyang pangkasal ko? Isang Mercedes E-Class. Nagkakahalaga ito ng 120,000 piso. Sige, ito ang usapan. Kung makakakuha ka ng isang kotse, hahayaan kitang manatili para sa handaan. Ngunit kung hindi mo kaya, lumayas ka ng nakayuko sa kahihiyan. Binibinie, hindi na kailangang bigyan siya ng kahit kaunting dignidad. Tingnan mo ang nakakahabag na itsura niya. Maswerte na siya kung mayroon siyang kahit anong kotse na may 4 na gulong. Mamahaling sasakyan. Panaginip lang yan. Kayong mga mayabang, maghintay lang kayo hanggang sa ibunyag ko ang aking pagkakakilanlan. Tuturuan ko kayong lahat ng tamang aral. Tama yan. Ihayag natin ang ating mga pagkakakilanlan. Turuan natin sila kung paano kumilos ng maayos. Eksakto. Ilabas natin ang ilan sa ating hinanakit. Ilabas ang ating hinanakit. Kung gayon, bigyan natin sila ng kaunting lasa. Huwag ninyong takutin ang mga kababayan. Huwag kayong mag-alala, Ginang Lin. Alam ko ang ginagawa ko. Tatawag lang ako ng basta-basta ng isang grupo ng mga sasakyan. Para ipakita sa'yo kung ano ang hitsura ng tunay na karangyon. Ikaw, ano nang sinabi mo? Ano nang sinabi mo? Isang buong fleet ang tinatawag mo. May ganyang kapangyarihan ka? Totoong tumatawag ka ng fleet. Ano, akala mo may-ari ka ng pabrika ng kotse o ano? Kung gayon, tawagan mo na sila agad. Huwag kang magyabang. Hintayin mo lang. Hello, magpadala kagad ng isang fleet ng mga kotse. Sanayo ng Zhao. Aurora, sabihin mo sa kaibigan mong tumigil na sa pagyayabang. Lalala pa ito. Aiden, huwag kang mag-alala. May tunay na koneksyon ang kaibigan ko. Hindi ako nag-e-exaggerate. Isang fleet ng kotse ay wala sa kanya. Napakadali lang yan. Oh, Aurora, ikaw naman ngayon, nagmamayabang ka rin? Magtiwala ka sa akin. Pero kung magpapatuloy ka nito, lalo ka lang nilang pagtatawanan. Ginoo Aiden, maaari kang maging kampante. Talagang hindi ko hahayaan na ikaw at Ginang Lin ay mapahiya. Tama yan, Ginoo Aiden. Mabuti ang puso mo at hindi mo hinahamak si Ginang Lin. Maganda siya. Ngayon, bibigyan ka namin ng sandali sa spotlight. Seryoso ka talaga sa pantasyang ito. Nagsisimula ka ng maniwala sa sarili mong kasinungalingan. At ikaw, kung hindi mo madala rito ang isang fleet, sasampalin kita mismo sa bibig. Para maturuan ka ng leksyon. Ikaw, mangmang, mayabang, hanggal, magbabayad ka para dito. CJ, tingnan natin kung sino ang magbabayad sa huli. Saan nang galing ang lahat ng mga kotse na ito? Ang daming kotse. Wow, ang dami ng kotse. Sino ba talaga ito? Nagkakahalaga ng milyon ng mga kotse na ito. Ang iba ay 10 milyon pa. Sino itong bigating tao? Papunta sa kasal ng pamilya Zhao. Anong iniisip mo? Kayong mga mababaw na tao, akala nyo karapat-dapat kayo ng iginagalang na panauhin? Kaya, ito. Ako ang tumawag sa kanila. Kalokohan. Wala ka bang hiya? Akala mo ba isang peking tawag ay makakatawag ng korteho? Tingnan mo ang sarili mo kahabag-habag. Malamang hindi mo pa nakikita ang mga marangyang kotse na tulad nito. Eksakto, isang grupo ng mga probinsyano, nagpapanggap ng mga kamag-anak ng isang iginagalang na panauhin. Kahit na para sila sa isang tao, tiyak na para, binibiniye. Hindi ba tama, binibiniye? Talagang, ang tatay ko ang dapat nagpadala sa kanila. Para sa aking kasal, mas mabuting salubungin ko sila kaagad.
Ang tatay ni Binibini ay talagang kahanga-hanga. Nakakatawag ng ganoong korteho sa sandaling panahon. Ang aming pamilya Zhao ay nag-aasawa sa ganoong kayamanan. Mamamatay akong masaya. Anong nakakatawa? Nandito sila para patunayan na mali ka. At tumatawa ka pa rin? Aiden, nakikita mo ba yon? Ganitong klaseng babae si Binibini At gusto mo pang pakasalan si Aurora. Ang ganda na yon, Julian. Katulong Lee. Isa ka siguro sa mga kaibigan ng tatay ko. Tatay mo? Hari ng karbon ang tatay ko. Darius ang pangalan niya. Anong hari ng karbon? Anong Darius? Hindi ko siya kilala. Ginoo Chen, narito na ang motorcade na hiniling mo. Narito na. May iba pa bang utos? Wala nang ibang utos. Kasalan lang ngayon ni Ginang Lin at ni Ginoo Zhao. Narito lang kami para sa kasalan. Pero, si Ginang Lin ay gusto ng simple lang. Kaya, simple lang ang ginawa namin. Pero, may mga gwapong hindi makakita ng nasa harapan nila. Tinuyapan nila kami dahil sa pagmamaneho ng kotse na nagkakahalaga ng $100,000. Matagal na silang nagyayabang. Kaya, pinaponte kita dala ang motorcade para mapaamo sila. Para turuan sila ng leksyon. Ano? Paano may mga taong walang alam na ganyan? Nang ahas pang menuya sa'yo, hindi makabili ng kotse ang hari ng sasakyan? Talagang walang alam. Nakikita mo? Isang tawag lang. Yun lang ang kailangan para makakuha ng luxury motorcade dito sa loob ng ilang minuto. Kumpara sa kung ano ang ipinagyayabang mo kanina. Yang luxury German car na yon. Sabihin mo, sino ngayon ang nagtuturo sa kung sino? Impossible. Talagang imposible. Paano ka makakakuha ng luxury motorcade? Hari ng karbon ang tatay ko. At ilang kotse lang ang meron kami. Binibini narinig ko na may rentahan ng kotse sa malapit. Malamang ang mga kotse na ito ay hiniram lang. Tama. Siguradong hiniram lang iyan. Tama. Rentahan lang pala itong kotse mo. Kung magaling ka nga, patunayan mo. Patunayan mong sayo talaga ang kotse. Huwag kang magpanggap sa isang rentahan. Kaya, kailangan pang makita bago maniwala, ha? Lee, kunin mo ang sertipiko. Thunder Motors. May-ari. Connor Chen. Hindi ba yan ang hari ng kotse? Paano nakuha niya ang sertipikong ito? Baka naman. Ang tagapagtatag ng Thunder Motors, si Connor Chen. Kaya, ikaw pala ang hari ng kotse. Ano? Buti naman may konting pag-iisip ka pa. Pero, isang taong kasing importante mo, bakit ka pa pumunta sa aming baryo para sa isang kasal? Hindi naman ganoon kahalaga. Sa totoo lang, isa lang ako sa mga tagasunod ni Ginang Lin. Narito ako para dumalo sa kasal ni Ginang Lin at Ginoong Zhao. Ano, kaibigan mo si Ginang Lin? O tagasunod lang? Ito. Nagbibiro ka lang. Nasa top 10 ka sa listahan ng mayayaman. Sino bang may matinong pag-isip ang hihiling sa'yo na maging tagasunod nila? Binata, mali ang pagkakaintindi mo. Oo, si Connor ay gumagawa ng kotse at may pera at estado. Pero, sa harap ni Ginang Lin, wala siya. Ano, Ano ba talaga ang pinagmulan ni Ginang Lin? Ano, tapos, sino ba talaga si Ginang Lin? Hindi ko pwedeng sabihin yan. Tandaan mo na lang. Si Ginang Lin, ang may pinakamataas na posisyon dito. Tapos, tama na to. Huwag ka nang magmayabang. Ang taong may pinakamataas na estado dito ay siyang hari ng sasakyan. Akala mo ba, sa pagpapakita ng pekeng ID at pagpapanggap bilang ang hari ng sasakyan, ay maloloko mo ako? Buti na lang, alam ko kung sino talaga si Aurora. Kung hindi, baka ako rin ay nadala. Julian, ano ba ang pinagsasasabi mo? Tatay, para mapang-asawa si Aiden, itong si Aurora, ay walang ginagawang hindi tama. Inarkila niya ang mga taong ito para magmukha siyang mabuti. Pero, huwag mong kalimutan kung sino talaga siya. Lumaki siya sa isang amponan, una sa lahat. Tapos, may isang matanda na nag-ampon sa kanya, pero namatay siya nang hindi nagtagal. Kaya nag-isa siyang pumunta sa dalampasigan para subukan ng kanyang swerte sa negosyo. At ano ang nangyari? Nabangkarote siya. Naging pulubi sa kalsada, isang taong walang pamilya, walang kakayahan, puro pangarap lang ng kadakilaan. Paano siya magiging taong may pinakamataas na estado dito? Julian, tama na yan. Ano ba ang mali sa pagsasabi nito? Isang babaeng hindi alam ang kanyang lugar, laging nangangarap na magsimula ng malaking negosyo, wala siyang kakayahan, at napunta sa pagiging pulubi, nanghihingi ng tira-tira sa mga nagdaraan, nagpapasalamat sa kahit anong abot. Aiden, gusto mo talagang pakasalan? Ang isang babaeng ganoon? Hindi ka ba nahihiya? Tama siya, Aiden. Walang kakayahan siya. At sinungaling. Ano ba ang nakikita mo sa kanya? Eksakto. Kung talagang may pera at katayuan siya, ipagmamalaki niya iyon. Magdadala ng mga baboy at kambing. Para insultuhin tayo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Hanggat ako ay buhay, kalimutan mo na ang pagpapakasal sa pamilya Zhao. Tatay,
Paano mo masasabi yon? Ginoo Zhao, kung papayag ka lang, na ako ay makasama si Aiden, pangako ko na hindi ko hahayaang magduse si Aiden, at aalagaan kita ng mabuti. Oh, pakiusap. Pakinggan mo ang sarili mo, isa kang pulubi. Paano mo ako alagaan, at paano mo mapipigilan ang pagdurusa ni Aiden? Sa pamamagitan ng pagmamayabang? Tama na, kung papayag ka, sa kasal ni Naginang Lin at Ginoo Aiden Zhao. Bibigyan kita ng mga marangyang kotse, 100. 100. Bibigyan kita ng isang mansyon, 100. Ibibigay ko sa iyo ang salamin, 100 tonelada. Bibigyan kita ng 10 minahan ng karbon. Akala mo ba ang lahat ng ito, ang mga minahan ng karbon, ang mga mansyon, ay galing lang sa langit? Lumitaw lang ng ganoon? Hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala sa akin. Tanungin mo sila, sino ang maniniwala sa'yo? Nakikita mo? Walang naniniwala. Oh. Ipinagmamalaki mo ba ang maliit mong grupo? Kaya ikaw ang pinakamayaman sa mga pulubi na ito. Hindi ba tama iyon? Hindi ko kailangang magmayabang sa mga katulad mo. Sa totoo lang, ako ang pinakamayaman sa kanila. Sa katunayan, tinatawag nila akong Diyosa ng Kayamanan. Ano, may problema ba? Aurora, hindi. Mo basta masasabi yan. Ang Diyosa ng Kayamanan ay ang tagapangulo ng Lin Corporation. Kung nagpapanggap ka sa kanya at umabot ang balita sa kanya, paano kung magalit siya? Nag-aalala ako baka isumbat niya sa'yo. Eksakto. Iulat ko ito sa Diyosa ng Kayamanan na ginagamit mo ang kanyang pangalan at hayaan siyang humarap sa iyo. Kilala mo ba talaga ang Diyosa ng Kayamanan? Nagkakaila ka ba ng koneksyon? Ginang Lin. Ang Diyosa ng Kayamanan. Hindi niya kailangang magpanggap ng iba. Hindi ko plano na ipakilala ang aking pagkatao ng maaga. Ngunit, dahil sa lahat ng mga taong ito, na sumusubok pigilan akong pakasalan si Aiden, wala akong magawa kundi alisin ang lahat ng mga balakid na ito. Connor. Shen, agad na kunin ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya ni Isabelle, lahat ng kanilang mga ari-arian. Gusto kong akuin ang lahat. Ngayon, Opo. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na akuin ang aking mga ari-arian. Tatay, ano nang ginagawa mo rito? Ikakasal na ang bunso kong babae. Paano ako hindi pupunta? Naantala ako sa daan kanina. Hindi naman ako huli, di ba? Hindi ka huli. Hindi pa nagsisimula ang seremonya. Maaga kang dumating. Bakit hindi pa nagsisimula ang seremonya? Kasalanan niya ang lahat. Sinubukan niyang agawin ang lalaki ko. Kaya nahuli tayo. Ang kapal ng mukha, sinisikap pang agawin, ang isang manugang mula sa ang pamilya ye. Siya nga, hindi tumitigil sa pagmamayabang ang babaeng ito. Sinabi pa niya, nabibili niya ang negosyo ng pamilya mo. Ginoo Ye, dapat mong turuan ang babaeng ito ng leksyon. Darius, dapat mong paalisin ang babaeng ito. Ngayon din, huwag mong hayaang sirain ito ang kasal ng anak ko sa iyong perpektong manugang na babae. Ikaw pala, ang nagbanta na bilhin, ang negosyo ng ang pamilya ye, at naglakas loob ka pang magpanggap na ang Diyosa ng Kayamanan. wala akong pinagpapanggapang sinuman. Ako ang Diyosa ng Kayamanan. Ano nung sinabi mo? Ano nung sinabi mo? Nababaliw ka na, ngayon ay may lakas ka ng loob, na agawin ang manugang ko, at nagpapanggap ka pa bilang Diyosa ng Kayamanan. Aayusin kita ngayon, ipapatali kita, at ihaharap sa Diyosa ng Kayamanan ng Lin Corporation, para makuha ang gantimpala ko. Pagkatapos, ang Diyosa ng Kayamanan, ay tiyak na magbibigay, ng buong suporta sa Yicol Industries. Anong ginagawa ninyo dyan? Itali siya at alisin sa paningin ko, tignan natin kung sino ang may lakas ng loob, at sino ka. Tatay, kasama niya, ang babaeng ito, at ang buong grupo ng mga taong ito, ay narito para guluhin ang kasal. Ako si Brandon Ziu. Tinatawag nila akong Hari ng Carbon, ang pinakamataas sa industriya ng carbon. Sino ka ba? Lene, may lakas ka ng loob na magpanggap. Bilang pinakamataas na boss sa industriya namin. Darius, may lakas ka ng loob na walang respeto sa akin. Mukhang, ayaw na ng Yicol Industries na magpatuloy sa negosyo, dito sa Ilogbayan. Aurora, sabihin mo sa mga kaibigan mo na tumigil sa pagbabala. Bukod doon, nagpapanggap sila bilang mga tunay na bigating tao. Kung magalit ang mga bigating taong yon, kapag nagalit sila, maaari nilang panginginigin ang lupa sa isang tapak lamang. Magkakaproblema, tayo niyan. Relax. Wala kang dapat ikabahala. Pero, natatakot ka na ba? Huli na para dyan. Wala ka ng oras. Sigurado ako na malalaman din ng mga bigating tao na yon ang impormasyon na nagpapanggap ka sa kanila. Tapos ka na. Sa totoo lang, ikaw ang mabibigo kapag nalaman ng mga bigating tao na yon. Hindi nila tayo gagalawin. Sa katunayan, sila pa ang magpupuri sa atin. Tama ba ako, mga ginoo? Tama, Diyosa ng Kayamanan. Ay, pakiusap.
Tama ba ang narinig ko? Mga namumulot ng basura, ang nagmamalaking bigating tao, gagaya ba kayo sa pangkat ng mga pulubi? At ikaw ang magiging hari ng mga pulubi. Julian, probinsya nung istambay ka lang, hindi mo pa nakikita ang tunay na mundo. Kapag kausap mo ang mga importanteng tao, ang babaw at mangmang ng mga sinasabi mo, hindi kita sinisisi dyan. Pero, ang yabang-yabang mo, at panlalait sa iba, iyon ang mali. Sige nga, hindi kita lalaitin. Sabihin mo nga, sino ba ang mga bigating tao ninyo? At anong industriya ang pinapasukan nila? Kapag inihayag namin ang aming mga pagkatao, matatakot ka nang wala sa katinoan. Ipapakita namin sa inyo kung sino talaga kami. Sasabunutan ko kayo. Oh, sige, huwag kang magpigil ngayon. Tingnan natin. Sige, takutin mo ako. Halika na. Gawin mo. Ha ha ha. Dahil napakababa ng tingin nila sa atin, ipakita natin sa kanila kung sino tayo. Bigyan natin sila ng tunay na gulat. Ako ang nagtatag ng Thunder Motors, ang hari ng kotse. Si Connor. Ako ang nagtatag ng South Hill Properties, ang hari ng real estate, si Harrison. Ako ay isang leader sa industriya ng karbon. Ang hari ng karbon, si Brandon. Ako ang nagtatag ng Starlight Glass, ang hari ng salamin, si Leo. Tapos na ba kayo? Kayong apat. Paano kayo nangahas na magpanggap na kami, ang apat na hari ng mundo ng negosyo sa Ilogbayan? Ano, hindi kayo naniniwala sa amin. Kalimutan mo na. Ang iba pang mga negosyante, kunin mo na lang si Ginoong Brandon, ang hari ng karbon. Nasa ibang bansa siya ngayon. Nag-imbestiga ng kalakalan ng import at export ng karbon. Walang paraan. Napupunta siya sa liblib na nayon ng Zao na ito. Aba, ang bilis naman. Nahulog ka na agad. Eksakto. Akala nila kasing walang alam nila tayo. Ganap na walang kaalam-alam. At madali tarang lokohin. Tingnan ninyo, bawat isa sa inyo. Mukha naman kayong hindi bigating tao. Alam mo ba ang iniisip ko? Isinuot ninyo, ang costume na ito ng bigating tao. At naniwala na kayo sa sarili ninyong palabas. Ang tunay na bigating tao ay sobrang abala, masyadong abala, para asikasuhin ang mga alipores na tulad ninyo. Kung hindi kayo makakakuha ng ganitong pagkakataon. Nangahas kayong magpanggap bilang maraming leader ng industriya. Patay kayo. Aurora, anong gagawin ko? Sinabi ko sa'yo, nasabihin mo sa mga kaibigan mong tumigil na sa pagmamayabang. Tingnan mo ang nangyari. Ngayon, wala na tayo. Huminahon ka. May paraan ako para maayos ito. Maaari kitang takpan, para hindi malaman ng mga bigating taong iyon. Ano iyon? Pakasalan mo ako ngayon, at palayasin si Aurora dito. Sa ibabaw ng bangkay ko, hindi kita pakakasalan kailanman. Ano ng kapal ng mukha mong tanggihan ang anak ko? Ang anak ko ay handang pakasalan ka. Ang mga ninuno ay tiyak na nakangiti. Ano ng kapal ng mukha mong maging walang utang na loob? Hindi iyon. Pakiusap, Ginoo Ye. Kunin niyo ang babaeng ito, gapusin, at itapon, pagkatapos pilitin ang ulo niya, at ipakasal. Sa anak ko, kaagad, sir. Tigil. Kayong lahat. Sino ba kayo? Si Ginang Lin ang tagapagligtas ng nanay ko. Kung magpapakita ka ng kahit anong pagbabanta sa kanya, kailangan mong harapin ang angkan ng Wang. Tingnan natin kung papayagan namin yan. Tama, sa loob ng aming angkan ng Wang, may impluensya ako. Ngayon, habang nandito ako, hindi ko hahayaang may humawak kay Ginang Lin. Oo. Akala mo ba natatakot kami? Sa isang grupo ng mga taga-nayon na walang armas, sa tingin mo ba talaga takot kami? Baka hindi kayo takot sa akin. Pero, dapat kayong matakot. Sa Diyosa ng Kayamanan, ano nang kinalaman yan? Isang tulad mo. Kilala ang Diyosa ng Kayamanan. Hindi ko kilala ang Diyosa ng Kayamanan. Pero, ang tagapayo ko ay isang mataas na opisyal sa Lin Corporation. Siya ang kanang kamay ng Diyosa ng Kayamanan. At kilala siya sa pagiging protektibo sa kanyang mga apprentice. Ngayon, kahit kailangan kong lumaban hanggang sa dulo, hindi ko hahayaang saktan niyo si Ginang Lin. Kung may mangyari sa akin, ang tagapayo ko, hindi papayag na makalusot ito. Pagdating ng panahong iyon, ang Lin Corporation ay tatayo rin para suportahan ako. Hindi ba kayo natatakot na magalit ang Lin Corporation at ang Diyosa ng Kayamanan? Anong pagkakataon, mayroon akong isang kapatid sa dugo na siya namang isa sa mga shareholder ng Lin Corporation. Ibig sabihin, mas mataas ang posisyon niya kaysa sa tagapayo mo. Ngayon, tatawagan ko lang siya. Tingnan natin kung mas mabilis ang tawag ko kaysa sa pagtakbo mo. Para tumakas. Hoy! Simon, may tao ako dito na nagsasabing apprentice siya ng isa sa iyong mga opisyal. Binibigyan niya ako ng problema sa bawat pagkakataon. Sabi pa niya, hindi mo siya pwedeng tanggalin. Kaya, ano ang pasya mo? Sino ba tong walang galang na to, na nagmamagaling? Sino ang may lakas ng loob na sumalungat kay Darius? At manggahas na hamakin ako? Papunta na ako. Tatanggalin ko siya ng harapan. Mabuti, maghihintay ako. Hindi na ako makapaghintay na dumating ka, para maturuan ko ang mga tangang ito, ng leksyong hindi nila malilimutan. Bata, naririnig mo ba ako? Malapit ka nang mawalan ng trabaho. Kapag natanggal ka na, gagantihan
kita, tapos wala ka ng kinalaman. Sa Diyosa ng kayamanan, wala akong ginawang mali. Hindi mo ako pwedeng tanggalin ng walang dahilan. Iyon ang mga patakarang itinakda ng Diyosa ng kayamanan. Kung susuwain mo ang patakaran at tatanggalin mo ako, hindi ka ba natatakot na magalit siya? Madali lang iyan, maglalagay lang ako ng kasalanan sa'yo. Solve na ang problema. Ikaw, Sigurado ka bang lahat ng ginawa mo ay nakatago sa Diyosa ng kayamanan? syempre, maghintay ka lang pagdating ni Simon. Una, tatanggalin ka namin walang galang na hangal. Tapos ayusin namin ang iba pang mga walang galang na hangal. Eksakto. Oo, pagdating ng kasama ni Ginouye, ibubunyag namin ang pagiging pekeng, Diyosa ng kayamanan mo. Ikaw, tapos ka na. Kaya, nang hindi ko nalalaman, ang sarili kong mga tao ay inaabuso ang kanilang kapangyarihan ng ganito. Nagpapanggap ka pa rin? Aurora, wala ka talaga sa katinoan. Maghintay ka lang. Ginoo Son, ay paparating na ngayon. Makakamit mo ang nararapat sa'yo. Sino yan? Sino ang may lakas ng loob na sumalungat kay Darius? Ang lakas ng loob mong hamunin ang pinanumpaang kapatid ko, Darius. Simon, nandito ka. Darius, narinig ko na may empleyado mula sa Lin Corporation natin ang nagkagulo dito. Itong batang ito, grabe ang ugali. Hindi, Ginuson. Si Darius ang may problema. Nagmamataas. Sinubukan pa niyang baliwalain ang mga patakaran ng Diyosa ng kayamanan. Pinipilit kanyang tanggalin ako ng walang sapat na dahilan. Darius, pinanumpa ang kapatid ko siya. Nadawit na nga niya ako sa bulo. Hindi mo pa rin siya igagalang. Ganun ba? Ni hindi mo rin ako iginagalang. Siya ang umaabuso sa kapangyarihan, at pinapaabuso kanya. Para tanggalin ako, sinasalungat ko lang siya. Ang ibig mong sabihin, hindi kita matatanggal. Ang pagtatanggal sa'yo, ay pag-abuso sa kapangyarihan. Ako. Ang isang tulad niya, magaling magsalita, at walang galang sa otoridad. Ang Lin Corporation natin, ay talagang hindi dapat magpatuloy. Tama si Darius. Ikaw, Ay nako, Ginoo, hindi yun ang nangyayari. Hindi yun ang ibig sabihin ni Henry. Malaki lang talagang pagkakamali. Paumanhin po, Ginoo. nanay, huli na. Tatanggalin kita ngayon. Pakiusap, Ginoo, mahabag po kayo. Nakikiusap ako, pakiusap. Nanay, tigilan mo na ang pagmamakaawa sa kanya. Malinaw ang sinabi ng ating tagapangulo na hindi siya magtatanggal ng empleyado ng walang sapat na dahilan. Wala akong nagawang mali. Hindi niya ako matatanggal. Kahit na, siya ay shareholder ng kumpanya. Hindi niya kaya. Ano? Ginagamit mo ang tagapangulo para i-pressure ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ako ay shareholder ng kumpanyang ito. Ako ang kanyang kanang kamay. Kaya sinasabi mo bang wala akong karapatan na magtanggal ng isang hamak na empleyado? Natulad mo, inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Kahit na nandito mismo ang tagapangulo ngayon, tatanggalin pa rin kita. Sino ang gusto mong tanggalin? Ginang Lin, anong ginagawa mo rito? Ano, siya. Siya ang tagapangulo. Ginang Lin, tagapangulo ka talaga ng Lin Corporation. Simon, nagpapapansin ka, ano? Hindi, tagapangulo, malaking pagkakamali lang ang lahat. Pagkakamali, kung hindi ko pa narinig sa sarili kong mga tainga, baka naniwala pa talaga ako sa'yo. Ano? Ganito ba ang pamamalakad mo rito? Ginagamit mo ang posisyon mo para sa pansariling interes. Pumasok lang ba sa isang tenga at lumabas sa kabila ang mga sinasabi ko? Ako. Darius, anong nangyayari? Narito ang aming tagapangulo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tagapangulo mo siya. Ako, hindi ko rin alam. Si Aurora Lin ang tagapangulo ng Lin Corporation. Hindi pwedeng mangyari yan. Pulubi lang naman siya, di ba? Ang kapal ng mukha mo, ang kapal ng mukha mong insultuhin ang aming Diyosa ng kayamanan ng ganyan. Aurora, ikaw ba talaga ang tagapangulo ng Lin Corporation? Ang tinatawag nilang, ang Diyosa ng kayamanan? Tama, sinabi ko na sa'yo. Ayaw mo lang maniwala sa akin. Hindi ito kapani-paniwala. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ginoo Son, talaga bang sigurado ka? Siya ba ang tagapangulo ng Lin Corporation? Ang sarili kong boss. Paano ako magkakamali doon? Pero, ang tagapangulo ng Lin Corporation, ang mayamang Lin. Sabi nila ay, isang tunay na kamangha-mangha, matalino at maganda. Aurora Lin. Paano pwedeng? Siya. Ang ating ginang Lin. Paano hindi siya matalino at maganda? Imulat mo ang mga mata mo at tingnan. Eksakto. Simon. Tungkol sa nangyari kanina, ano ang masasabi mo para sa sarili mo? Tagapangulo, si Darius ang tumawag at nagsabing, isang empleyado mula sa ating kumpanya ay nasa labas at dinudumisan ang reputasyon ng ating kumpanya. Kaya ako ay dumating upang turuan siya ng leksyon. Tama na, nasa harap mo na ako, at nagsisinungaling ka pa rin. Malinaw na kapag wala ako, nagmamalaki ka sa ibang mga empleyado.
Hindi ko ginawa yon, tagapangulo. Nagsisinungaling ka pa, kung wala ang pagsusumikap ng ating mga empleyado, ang ating kumpanya kaya, ay magiging ganito kalakas at matagumpay ngayon. Hindi mo lang itinuturing ang mga empleyado bilang pamilya. Nagmamalaki ka, at nagtatanggal ng tao ng basta-basta. Nasasarapan ka ba sa pagtatanggal ng tao? Hindi ba? Kaya ngayon, ipinahahayag ko, na ikaw, Simon, ay tinanggal sa Lin Corporation. Ano, huwag po, Ginang Lin, hindi ako nag-iisip ng maayos, pakiusap, alang-alang sa lahat ng mga taon, nakasama kita, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Noong una kang sumunod sa akin, masipag ka, at lubos na tapat, kaya nga, binigyan kita ng stock ng kumpanya, ginawa kitang shareholder. Pero nitong mga nakaraang taon, umangat ka na sa tuktok, humawak ng napakalaking kapangyarihan, at tuluyang nakalimutan kung saan ka nagsimula, wala ka ng lugar dito. Ako. Sa kabilang banda, ikaw, bilang baguhan, hindi natakot sa autoridad, nanatiling totoo sa sarili, laging inuuna ang kumpanya. Ngayon, itinaas ko ang posisyon mo, bilang vice-presidente ng kumpanya. Talaga? Gagawin mo akong vice presidente? Seryoso, sandali, ginagawa mo akong vice presidente. Ginang Lin, hindi mo pwedeng gawin siyang vice presidente dahil lang sa ilang magagandang salita niya. Hindi tama yan. Alam ba niya ang kumpanya? Naiintindihan ba niya kung paano gumagana ang negosyo? Ang pinakamahalaga, bagong graduate lang siya, may kakayahan ba talaga siya na pamunuan ng isang kumpanya? Aurora, ngayong bahagi ka na ng pamilya Zhao. Kung magpapataas ka ng ranggo, dapat ba sa isang Zhao ito mapunta? Tama, ikakasal ka na sa kapatid kong si Aiden. Bakit hindi mo na lang? Ako ang itaas. Tama, tama. Well, sina Julian at Aiden ay magkapatid sa dugo. Hayaan mo silang tulungan ka sa pagpapatakbo ng kumpanya. Mas mabuti yon kaysa kumuha ng ibang tao. Tatay, laban ka dati sa pagpapakasal ko kay Aurora. Ang bilis mo namang nagbago ng isip. Tumahimik ka. Ang ginagawa ko lang ay ang pinakamabuti para sa'yo. Hindi ko kailangan ng payo mo kung paano gawin ang trabaho ko. Hindi, syempre hindi. Pero, Tapos na ang usapan. Ikaw, Simon, pumunta ka sa kumpanya at magsumite ng resignation. Ito na ang huling natitirang dignidad. Naiiwan ko sa'yo. Umalis ka sa harap ko. Ikaw ba ang tagapangulo ng Lin Corporation? Ibig sabihin, ikaw ang diyosa ng kayamanan. Ang nasa tuktok ng kapangyarihang pinansyal. At ano naman? Paano nangyari yun? Noong magkasama pa tayo, wala ka lang naman noon kundi isang babae mula sa amponan. Isang simpleng manggagawa lang. Paano ka biglang naging ang diyosa ng kayamanan, ang pinakamayamang tao sa Asia? Kaya ang paghihiwalay natin, ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Kabaligtaran ang nararamdaman ko. Ang paghihiwalay natin, ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Ikaw. Kung hindi dahil sa pagkabulag mo, paano ko mahahanap ang pinakatunay, pinakamabait na tao sa mundo? At makikita ang tunay kong pag-ibig. Ginang Lin, itigil muna natin ang mga lambingan. Pag-isipan muna natin kung paano haharapin ang mga hanggal na ito para tuloy-tuloy ang kasal. tagapangulo Lin, bulag ako sa totoong estado mo. Maging mas malaking tao ka sana. At patawarin mo ako. Narinig ko, nahari ka ng karbon. Medyo mayabang ka. Ano? Hindi. Wala ako kumpara sa hari ng karbon. Lalo na, sa'yo ang diyosa ng kayamanan. Pakiusap, patawarin mo na lang ako. Pasensya na. Hindi ako naniniwala sa pagpapatawad. Naniniwala ako sa pagganti. Brandon, nasa industriya mo siya. Siya na ang bahala sa iyo. Opo, diyosa ng kayamanan. Ito si Brandon Zhao. Ipahinto ang operasyon ng isang lalaking nagngangalang Darius Ye. Putulin ang lahat ng kanyang supply lines, at itaboy siya, sa labas, ng industriya ng karbon. Ano, ang hari ng karbon, diyosa ng kayamanan. Bulag ako noon para makita kung gaano kakadakila. Tangang maliitin ka. Pakiusap. Maawa ka sa akin, ang kapal ng mukha mong bastusin ang aming diyosa ng kayamanan. Huli na ang lahat para humingi ng tawad. Diyosa ng kayamanan. Bata pa lang ang anak ko, kasalanan niya ang lahat. Lumuhod ka, humiling ka ng tawad sa kanya. Tatay, bakit ako dapat lumuhod sa kanya? Ang imperyo natin ay sumasaklaw sa Ilugbayan at Dalampasigan. Kahit mawala sa atin ang Ilugbayan, nandyan pa rin ang Dalampasigan. Tumahimik ka. Naiintindihan mo ba ang gulo na ginawa mo? Tatay, Tumahimik ka. Alam mo ba kung gaano kalaki ang problema na ginawa mo? tatay, Kung gusto mong pag-alitan ng anak mo, gawin mo sa bahay. Huwag mong istorbohin ang okasyon. Ikakasal kami ni Aiden ngayong araw. Diyosa ng kayamanan, pakiusap, patawarin mo ako ngayong pagkakataon. Ang putulin ng ikinabubuhay ng isang tao ay parang pinatay mo na rin ang buhay nila. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako ko, magbabago na ako. Magsisimula ako ng panibago. Hindi ba't medyo huli na? Para subukang magbayad sala ngayon. Walang saysay ang pagluhod mo. Tumayo ka. Siya lang naman ay isang hamak na hari ng karbon mula sa liblib na kondado. At may kapal pa na mukhang maging ganoon kaabante, hayaan ng kanyang anak na nakawin ng nobyo mismo sa kalye, talagang walang batas yan. Eksakto. Paano ka naging bahagi ng industriya ng karbon? Sinisira mo ang pangalan ng buong industriya ng karbon. Kung kami ang na-offend mo, baka may puwang pa para pag-usapan. Pero ang diyosa ng kayamanan, wala nang pag-uusapan dyan. Alam mo siguro kung gaano karami ang diyosa ng kayamanan ang nakatulong at sumuporta.
Sa industriya ng karbon, tiyak ako na ang kumpanya mo ay nakatanggap din ng pondo mula sa Diyosa ng Kayamanan. Pero ang ginawa mo ngayong araw ay parang kinagat mo ang kamay na nagpakain sa'yo. Sa totoo lang, sa tingin mo ba, ay karapat-dapat ka pang magmakaawa? Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Mali talaga ako. Sobrang mali ako. Wala akong ideya na siya pala ang Diyosa ng Kayamanan. Lumuhod ka. Ngayon din, at humingi ka ng tawad sa Diyosa ng Kayamanan. Diyosa ng Kayamanan, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ko dapat sinubukang agawin ang lalaki mo. At siguradong hindi ko dapat tinawag kang pulubi. Ako talaga, karapat-dapat ako nito. Ako ang kasuklam-suklam. Ako ang dapat parusahan. Pakiusap, nakikiusap ako. Patawarin mo na ako. Hindi ba sa tingin mo medyo huli na ang lahat para sa mga ito? Si Julian ang may kasalanan. Siya ang nanlinlang sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako pupunta. Sinabi niya sa akin na ikaw ang nagpawalang bisa sa kasunduan mo kay Aiden. Kaya nga ako pumunta. Sinabi rin niya na pulubi ka. Kaya ko ikinahiya ka. Isabel, ikaw ang may gusto kay Aiden at ikaw ang pumunta para agawin siya. Anong kinalaman ko doon? Julian, nagawa mo pero hindi mo aminin. Lalaki ka ba talaga? Ikaw ang tumawag sa akin at sinabihan akong pumunta. Ang driver ng pamilya ko ang makakapagpatunay niyan. Ako. Tama na. Ako ang bahala sa usapin ng pamilya Zhao. Pero sa ngayon, lumayas ka sa harap ko. Diyosa ng Kayamanan. Kung hindi ka aalis ngayon, hindi lang ang mga negosyo mo ang ipapasara. Sige, umalis na. Alis. Ako ang ama ni Aiden. Hindi mo ako kayang saktan. Tama, kung may lakas ng loob kang makialam sa amin, hindi kanya kailanman patatawarin dahil dyan. Hindi ko kayo sasaktan. Pamilya pa rin kayo ni Aiden. Pero, huwag nang umasang. Makakuha ng kahit isang cash-in mula sa akin. Ano? Ngayon alam mo na, ako ang tunay na Diyosa ng Kayamanan, hindi peke, at hindi ako magpapaloko, di ba? Tama. Nangako ako na hindi ka na muling magdurusa, na magkakaroon tayo ng magandang buhay, at seryoso ako doon. Hindi ko yun pinag-alinlanganan. Pero, kaya ikaw na ngayon ang pinakadakilang pilantropo sa buong mundo, ang Diyosa ng Kayamanan. Tama. Ako ang Diyosa ng Kayamanan, na ginagamit ang halos lahat ng kinikita ko, upang tulungan ang mabubuting tao na makamit ang kanilang mga pangarap. Eh bakit ikaw noon ay, namamalo mo sa kalye? Eksakto. Bakit ka nagpanggap na pulubi? Nagpapanggap ka ba para sa ikabubuti namin? Bakit ako magpapanggap para sa inyo? Eksakto. Ang aming boss, si Ginang Lin, ay nagnais humanap ng 100 mabubuting tao, at maglaan ng pondo na 10 milyong piso, para sa suporta. 10 milyong piso ang sinabi mo. Eksakto. Gusto ng aming tagapangulo na personal na maghanap ng mga taong may mabuting kalooban. Kaya nga, napagpasyahan niyang Ma'am Alamo sa kalye. Lahat ng naglagay ng pera sa kanyang mangkok ay nakatanggap ng suportang pinansyal mula sa aming tagapangulo. Kaya pala ganun ang nangyari. Nako, lubos naming na-misinterpret ang Diyosa ng Kayamanan. Muntik na kami, makatulong sa mga masasamang tao. Oo, nag-video pa kami ng nakakahiyang video para i-embarrass ka sa publiko. Mali talaga kami. Oo. Utang na loob namin sa Diyosa ng Kayamanan ng isang malaking paghingi ng tawad. Aminado kaming nagkamali kami. Paumanhin. Kasalanan mo itong lahat. Kung sinabi mo lang sa amin ng mas maaga, ikaw ang nagdala sa amin sa ganitong kalagayan. Sabihin ng mas maaga, para mas maaga kayong maghahangad sa pera ko. Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Sige na nga, mga kababayan, mangyaring manatili kayo para sa aming kasal ni Aiden. Tulungan ninyo kaming gawing masaya ang selebrasyon. Pagkatapos ng seremonya, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang masaganang regalo ng pera. Salamat, Diyosa ng Kayamanan. Anong perpektong manugang na babae? Nakikita mo, nagbibigay ka ng regalo ng pera sa lahat. Teka, ako ang tatay ni Aiden. Hindi ba dapat mas malaki ang akin? Tatay. At ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko ng isang mansyon. Kotse ng mga mayaman. O kung sobra na yon, kahit siman lang o kung ano pa. Anak, magbigay ka ng magandang salita sa asawa mo para sa akin. Oo, Aiden. Isipin mo rin ang iyong kapatid na lalaki. Pakiusapan mo ang iyong hipag. Naregaluhan ako ng isang kumpanya. Hayaan mo ako, ang iyong kapatid, na maging boss kahit minsan. Tatay. Julian, nakalimutan na ba ninyong dalawa, noong panahong iyon, kung paano ninyo ininsulto si Aurora? Paano kayo nakakapalagay loob, na humingi ng mga bagay na ito ngayon? Eh ano ngayon? Ano bang malaking bagay? Pamilya tayo. Ang kaunting pagtatalo sa pamilya, ay normal lang, di ba? Eksakto. Tingnan mo, ang manugang kong babae na si Aurora ay hindi isang mababaw at mapaghiganting tao o yung tipong nagtatanim ng galit. Kaya nga, kalimutan na lang natin ang nakaraan. Tama. Ang manugang kong babae dito ay isang bigating tao, malawak ang kanyang pananaw at tiyak na magpapatawad sa atin. Bukod pa riyan, ang mga munting pabor na hinihingi namin para sa'yo ay isang kisap mata lang para sa'yo. Tama ba, aking perpektong manugang na babae? Totoo. Ako ay isang taong may katayuan at malawak na pananaw, at gusto ko talagang tumulong sa mga tao. Pero, para sa inyong lahat, napagpasyahan kong hindi magbibigay ng kahit isang sentimo.
Ano, ni 5 sentimo ayaw mong gastusin, tapos mag-aasawa ka pa ng anak ko. Sandali, hindi ganyan ang usapan. Nakalimutan mo, ang dala ko sa listahan ng regalo, lahat yun pati ang 20,000 piso, ay para sa inyo. Pero dahil sa nangyari, ibabalik ko na ang 20,000 pisong yun. Tungkol naman sa mga baboy at mga kambing, isipin mo na lang na bayad yun, sa pagpapalaki kay Aiden sa lahat ng taong yun. Akala mo mababayaran mo ako ng mga basurang to? Ayaw mo. Sige, ibibigay ko na lang sa iba. May interesado ba? Akin yan. Sa akin. 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 Bigay. 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 Hoy. Mula ngayon, ipagkakatiwala mo na si Aiden sa akin. Ako na ang bahala sa lahat ng pangangailangan niya, pagkain, damit, lahat. Sinisiraan mo ba kami ni Aiden, sa isa't isa? Hindi ko yun sinabi. Pamilya pa rin naman ni Aiden kayo. Kung gusto niyang dumalaw, hindi ko siya pipigilan. Pero, huwag kayong umasa ng higit pa doon. Ang ibig mong sabihin, hindi mo ako susuportahan sa pagtanda ko. Kapag matanda ka na talaga, at hindi ka na makagalaw, gagampanan namin ni Aiden ang aming tungkulin. Tulad ng nararapat, kalahati lang ang sasagutin namin. Ang kabilang kalahati, kay Julian na yun. Ano? Ako? Hindi pwede. Wala na akong pakialam. Aiden. Titigil ka lang dyan at hahayaan mong ganyanin tayo? Julian. Anak ka rin ni tatay. May obligasyon ka rin suportahan si tatay. Ako. Julian, ayaw mong suportahan ang sarili mong ama, ganoon ba? Sige. Ako na ang magbabayad. Sige, kung ganoon, gabi na. Simulan na natin ang seremonya ng kasal namin ni Aiden. Magaling, magaling, magaling. Maligayang bati sa kasal ng Diyosa ng Kayamanan. Halik. Halik. Halik,